Ayan, so isang magandang araw na naman. Isa ka ba sa mga naghahanap ng security agency sa kung saan ka po pwedeng mag-apply na security agency? So, siyempre, naghahanap ka ng security agency na yung maayos magpasahod, naghuhulog ng benepisyo. So, sa video ito, ang laman nito ay yung mga security agency na mapang-api sa kanyang mga tauhang gwardya. So mapang-api, andyan yung nagkakaltas ng hulog para kuno sa pag-ibig, para sa SS, pero hindi naman hinuhulog. So pagdating ng time na kakailanganin mo na, wala palang hulog yung yung SS at saka pag-ibig. Andyan yung mababa magpasahod, wala sa minimum. Andyan yung mga security agencies din na nagkakaltas ng abuloy para sa patay. So with regard sa pagkaltas ng abuloy para sa patay, yung ibang agency ginagawa naman yan, pero ilagay sana sa tamang proseso. Meron kasing mga security agency na ginagawang pangkabuhayan ang pagkaltas niyan. So araw-araw may namamatay, o hindi ko alam kung totoo nga bang may namamatay. Kung kakaltasan kayo ng 50 pesos per sahod kasi para sa patay. Tapos di man lang daw kayo makatikim ng kahit pakape man lang o pa biskwit galing doon sa namatay kung totoong namatayan nga. So ayan, mahaba-haba to dahil marami ang security agency na to. Okay? So kumuha na po kayo ng ballpen at papel. Sulat niyo po kung ano yung mga pangalan ng security agency na inireklamo dito. Kasi ito po yung mga dapat nyong iwasan. Okay, na security agency. Then, siya nga pala, kung isa sa mga tips na bugos or wala sa ayos yung security agency na ina-applyan mo, if in case mag-a-apply ka, hihingi niya, di ba hihingi sila ng 201 file mo, documents. Kapag ka original ang hiningi sa'yo, original documents mo, ang hiningi nila, ang itatago nila, huwag kang papayag. Lipat ka na ng ibang agency kasi dapat Xerox lang ang hawak nila, hindi yung original na documents mo. Kasi paraan nila yon para pwede ka nilang ipitin. Kaltasan ka nila ng sobra-sobra or apihin ka nila, wala kang magagawa para lumipat ng ibang agency, hindi ka basta-basta makakapag-apply kasi nasa kanila yung original mo. Okay? So, ikaw, maaari ka magpa-Xerox ng file mo na colored, yun ay ipasa mo sa kanila. Pwede rin na umalis ka na lang kasi paraan nila yon para Paraan nila yon para hindi ka basta-basta makaalis doon sa security agency na yon. So, kahit mababa na yung pasahod, kahit inaapi ka na, hindi ka makakaalis kasi hawak nila ang iyong 201 file. Okay? So, ayan, medyo naging mahaba na yata yung intro ko. Panoorin natin yung list ng mga security agencies na to, kung sino yung mga mapang-abusong security agency. Okay? Kumuha na po kayo ng ballpen at saka papel. Mahaba-haba to. Okay? So, ayan, simulan na natin panoorin. Mga lady guard po sila at mga security guard at nilereklamo po nila ang kanilang agency tungkol daw po sa mababang pasahod sa kanila. Sila po ay sumasahod ng 398 pesos sa loob po ng 12 oras at kinakaltasan din daw po sila ng 50 pesos para daw po sa abuloy buwan-buwan. Okay, sige. Kausapin natin si Julie Ann Mateo, no? Kasi ito, illegal deduction to eh. Dapat may permission every time dinededuktan ka. Ma'am Julie, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Ma'am Julie, ang pagkakarinig ko po, mga 300 plus lang daw po ang sweldo ninyo for 12 hours of work, ma'am. Yes po, sir. Saan ba po kayo naka-station, ma'am? Dito po sa Quezon City. Quezon City, so dapat minimum wage at least yan, 537 plus overtime, ma'am. Opo. Pero lagi pong 300, magkano po a day, ma'am? 398? 398 pesos po. Tapos 12 hours ang trabaho. Medyo luging-lugi po talaga kayo kasi may 4 hours overtime pa to. Kulang pa po kayo doon sa 537 daily. Ma'am, ano po ang agency nila? Philan Security Agency po. Philan Security Agency. May matatawagan ba tayo from Philan? Try nyo i-contact pero marami pang tanong kay Ma'am Julie. Ma'am, meron rin daw po kayong sapilitan na pagbigay ng abuloy. Yes po. Paano po ginagawa yun, ma'am? Kinakaltas po siya tuwing po. Minsan sa payslip po namin, nakikita na lang po namin doon na may kaltas na po doon. Kahit po walang namatay, ma'am, nagbibigay kayo ng abuloy? Yes po. Automatic siya, ma'am. Automatic po minsan nakalagay po sa payslip. Ano yan, monthly, ma'am? Hindi naman po. Minsan po meron, minsan wala. Katulad po nung itong month, wala naman po. Nung last month meron po.
Ma'am, pero dun sa mga buwan na meron pong deduction, wala naman pong namatay, wala naman pong nabigyan ng abuloy. Wala po, wala. Ano po sabi sa inyo ng operations manager or kaya ng may-ari po para po dun sa deduction na yun? Saan po napupunta? Hindi po namin alam. Meron na po kayong pinirmahan bago po i-deduct to, ma'am? Wala po. Hindi naka-autodidact eh. Paano po yung, paano po yung employment contract nyo, ma'am? Meron ba to doon sa employment contract na may auto-abuloy? Wala, hindi po namin alam, sir. Wala din. Baka naman may pinapatay sila sa inyo para magkaroon kayo ng abuloy. Wala naman, ma'am. Wala naman po. Punta tayo sa susunod nating kaso. Magandang umaga po sa inyo, mga sir. Magandang umaga po, Idol. Ang pangalan po ng inyong agency ay Sidekick Force. Oh, ano ba to? Nakakatawa ba ito? Matatawa ba ako? Magagalit o mainis? Sa pangalan na lang, Sidekick. Masarap i-sidekick eh. Oh. Okay. Sir, 12 hours kayo pinag-duty pero 360 pesos lang ang sahod nyo kada araw? Opo, Idol. 360 na po, Idol. At kayo po ay nagtatrabaho, nag-duty sa Tarlac. Tama, sir? Ang Tama po, Idol. Tama po. Ang minimum po sa Tarlac is 400. So kapos pa sila ng 40 pesos. At hindi lang yan, dapat may overtime pay. So ang laking diferensyang hindi niyo po nakuha. At walang overtime pay, okay, wala pang 13-month pay, magpapasko pa man din ngayon. Opo, Idol. At bakit po barat yung inyong employer? Bakit si amo hindi po nagbibigay ng tamang pasahod sa inyo? Ano na pong dahilan? Anong sinasabi sa inyo? Wala nga po siya sinasabi, Idol, dahilan, Idol. Basta hindi na po namin kaya, Idol. Kaya lumapit na po kami sa inyo, Idol. Salamat po sir sa inyong tiwala. Ito na sir, kausapin natin si Mr. Leopoldo Rubang. Makakausap po natin si Mr. Nelson Cabaya Jr. at Miljon Alcoma, mga SG po, sa Mati, Davao Oriental. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hello, sir. Hello po, Sir Nelson. Hello po, sir. Hello po, sir. Okay. Ang inyo pong reklamo ay mababang Opo, sir. pasahod Opo, sir. Opo, sir. at wala pong overtime. Opo, sir. Mababang sahod dahil wala sa minimum. Dapat 396. Ang minimum sa Davao Oriental, 311 lang po ang pinapasahod sa inyo. Walang OT, walang rest day, walang holiday, walang night differential. Kung minsan ginagawa pa kayong janitor na tagalinis ng parking at gusto niyo pa makuha yung sweldo, iniipit. Tama? Opo, sir. Opo, sir. Okay. At bakit na po, ano sinasabi ng agency, bakit po hindi tama yung mga pasahod sa inyo? Kasi po, sir, yun lang daw po yung kayang habulin ng agency po. Dahil yun ang nasa kontrata lang nila sa kanilang kliyente. Usually, ng gas-gas na palusot eh. Tama? Opo, sir. Tapos ang sinasabi nila, buti nga, nabigyan pa kayo namin ng trabaho. Wala na nga kami kinikita para sa inyo naman ito. Para sa kapakanan nyo, para magkaroon ka ng work. Kaya namin ginagawa to. Diba? Usually, ganun sinasabi din. Siguro. Opo, sir. Opo, sir. Yan yung pang-sales stock ng mga agency. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho dyan, sir? 2 taon na po, sir. Okay. So, malaki-laki rin po naipon nyo dito, sir. Kung tutusin, ito pong difference between... Kuha nga kay calculator. Dapat inaayos nyo na ito. Okay. Sir, pinaka-minimum makukuha nyo, pabalik sa inyo is 73,000. Opo, sir. 72 minimum. Kasi hindi pa kasama dyan yung night differential, holiday pay, etc. etc. So, 72,000 ang pinakasigurado makuha nyo. Ipaglalaban po natin to. Okay? Opo, sir. Nasa linya telepono si Sonia Delfin, Senior Labor Officer ng Davao Regional Office. Ma'am, magandang umaga. Gandang umaga po. Ma'am, ang nais po namin, itong mga SG nagreklamo sa amin, 2 years na po sila sa agency, makakuha sila no less than 72,000 each sa tulong po ninyo dyan. Opo. Okay, ma'am? Anong security agency po at saka saan po nakaka-post? Davao Superior Security Agency. Saan kayo nakapost, Sir Nelson? Dito po sa Davao Central Warehouse Club, Mati Branch po, sir. Davao Central, Mati Branch na po. Sige po, sir. Sige po. So Will ma'am, subject for inspection po. Opo, inspection. And then, ma'am, yung request ko, no less than 72,000 yung matanggap dapat nila pabalik. Ha, ma'am? Yes po, yes po. Mag-compute po yung ating inspector dyan, sir. Very good, very good. Okay. Kung hindi niyo po kakayanin, tatawag din po kami sa SOSYA para back up po ninyo. Dahil yung SOSYA, pwede talaga sila obligahin at pwede makansela yung kanilang permit sa SOSYA. Okay, so asahan po namin, Madam Sonia, ha? Yes po, yes po. Thank you so much, Madam Sonia. God bless po. Welcome po. Yes Okay. po. Sir Nelson, Opo, sir. sige po, pupunta na po dyan yung taga-Dole para mag-inspeksyon. At meron na po Opo, akong sir. request na huwag bababa na sa 72,000 yung matatanggap bawat isa inyo. Pag natanggap niyo na po yung pera, layasan niyo na po yan. Okay? Opo, sir. Maraming salamat po. Sige po. At ang sunod nating reklamo ng mga SG, mula pa sa Nueva Ecija, laban sa kanilang abusadong agency. Wala silang nakuhang suporta sa panahon ng pandemic. 7 buwan na pala silang walang sahod at hindi inulugan ng kanilang benefits. Makakausap natin ang kanilang representative na si Jeffrey De Leon via video call. Sir Jeffrey, magandang tanghali po, sir. Sir, magandang tanghali po, sir. Si Jeffrey Tibilid po ito, sir. Yes, sir. 7 months na po kayo walang sahod, sir? Opo, 7.5 po. 7.5 po. Bakit, sir? Ano nangyari? Ano na pong problema ng Dahil nga agency? po ang katwiran po ng agency po sa amin, sir, na hindi daw po nagbabayad yung kliyente. Hindi pa nagbabayad yung kliyente.
O hindi nyo na problema yun. Dapat problema ng agency yun. Gagawa silang paraan na para Opo, sir, opo. mag-abono muna. Opo. Okay. Bukod pa dyan, walang suporta panahon ng COVID. Opo, sir, pati SS nga po namin, sir. Hindi rin po kami natulungan. Yung pala po, sir, hindi nila hinulugan. Tapos hindi pa rin ho kayo binibigyan ng benefits at lisensya. Pati hanggang ngayon, Opo. lisensya nyo hindi pa rin binibigay. Opo, sir. Yes, sir. Colonel Reynaldo Cabico, Hepe ng Regional Security Unit ng SOSIA sa Region 3. Colonel, magandang tanghali po, Colonel. Yes, sir. Magandang tanghali din po. Colonel, hingin kami ng tulong lalo dito sa mga lisensya sa SOSIA. Paki-inspect lang po, Colonel. Gawa kayo ng on-site inspection para masiguro na talaga may mga lisensya itong mga SG na pinag-duty ng agency. Yes, sir. Actually, sir, kung maalala niyo po, nagkaroon po ng matinding rigodon po dyan sa SOSIA. Kasi po maraming mga security guard na nakakakuha ng lisensya na wala namang training. Ito po yung mga training school, karamihan po dyan sa Maynila na non-appearance. Ibig sabihin may contact sila dati sa mga personnel dyan sa SOSIA. Kaya kahit wala silang training, nag-i-issue yung mga training school ng... Kasi supposed to be, sir, pag nag-expire yung license ng isang security guard after 3 years, dapat mag-undergo po kayo ng refresher course. 7 days po yun. Bago po kayo Ayun. makakuha ng lisensya ulit. Hindi po pa pwede yung non-appearance. Ako yung non-appearance, yun po yung gawain ng mga illegal po ng mga training school. Napakarami po dyan sa Manila, sir, yung mga ganong gawain ng mga training school. So kahit na-renewal pala, sir, kailangan may refresher course kung tawagin. Yes, Hindi sir, pwede yung... may refresher course po dapat yan, sir, after. Kasi 3 years po yung validity ng license po ng security guard. After 3 years, Ayun. kailangan mag-undergo po siya ng refresher course Okay, para so... makakuha uli siya ng renewal ng license po. Oh, sir, pakimbisigan mo itong EOB, Security Agency, Colonel. Yes, sir. Ipapatawag po natin yan, sir, kasi Manila-based po yung EOB, sir. Hindi po Region 3 based yan. So, amin po ipapatawag yung license nila at saka yung mga security guard dito sa opisina namin para po mahingian din ng side yung kabila. At of course, inspection po namin yung mga security guard na sa amin sa po. Okay, very good. Ganito na po, Colonel. Papuntahin ko na lang pala dyan yung mga SG at maging po yung mayari ng agency o yung manager. Diyan na lang po mag-usap-usap, diyan po magpakita ang mga dokumento para magkalamanan. Pwede ho ba, Colonel? Yes, sir. Mas maganda po yun, sir. Kasi although Manila-based po yan, pero dahil dito po nangyari yung... Dito po nakadeploy yung mga security guard. Kami po mag-handle. Ibabato din po ng SOSIA po yan sa amin. Ayun, sige po. Okay, Idol, ito naman po ay reklamo ng mga SG dyan po sa San Jose, Tarlac. Idol, 400 pesos lamang po yung sahod nila sa loob po ng 12 oras na trabaho. Pero 420 pesos po ang minimum dapat, Idol. Sa Wala po Tarlac? silang, yes po, Idol. Wala po silang natatanggap na overtime pay o night differential. Idol, wala rin silang anumang benepisyo na natatanggap. Meron po silang 100 pesos pang kinakaltas sa kanilang sahod buwan-buwan para sa kanilang maintenance ng armas. Idol, nandito na po sa video si Elizer Aquino at 6 pang kasamahan nito. Sir Elizer, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Sir Rocky. Magandang umaga. Madamdamin po yung panonood niyo kanina. Napanood ko po. Masakit po sa kalooban na kayo po ay matagal nang inapi ng inyong amo. Wala na nga po sa tama yung inyong pong sweldo. Wala po sa minimum. Wala po sa overtime. Tapos ninanakawan pa kayo ng 100 pesos per month para sa maintenance na po ng baril. Opo, sir, opo po. Tama po yun, sir. Hindi nyo na problema yun sa maintenance ng baril. Sila na dapat yun kasi sila namang may-ari ng baril, hindi naman kayo. Kayo po yung nagsasagamit lamang. Talagang dito po makikita, maliwanag pa sikat ng araw, mandarambong po itong inyong agency. Anong pangalan po ng agency nyo, sir? CJ Security Agency po, sir. Ano po, sir? CJ Security Agency, sir. CJ. Security Agency. Okay. Gano'n na kayo katagal, sir? Nagtatrabaho dyan? Matagal na po ako. 3 years, 7 months na po ako rito, sir. 3 years, 7 months. Sige po, up to the last centavo, babawiin po natin lahat yan. Ilan po kayo? Lahat-lahat? Bali, 12 po kami na nagreklamo po sa agency nito. Ano pong sinasabi ng agency kapag kayo po'y nagpapasabi na mukhang hindi ata tama itong pasahod sa amin, mga sir? Wala, sir. Nagbibigyan, sir. Nagbibigyan, sir. Patunayan, sir. Marami pa siyang deficit sa sahod po namin. Umabot po ng 111,190. Tapos nakapagbigay lang po ng 25,000. Bali, 50,000 pala po ang naibigay niya. At may balansi pa sa sahod po namin na 57,903. Okay, sige. Sherry, pwede ba natin makausap yung agency o yung SOSIA? Sa ngayon, Idol, wala pa po. Kinukontak pa po, ringing pa po, Idol. Okay. Ganito pong gagawin natin dito, Sir Elizer. Kasi mas mabilis po kung idadaan natin ito sa SOSIA. Although okay din naman po sa DOLE. Kaya lang kasi pag sa SOSIA, mauobliga sila dahil ang SOSIA po may kontrol ng kanilang lisensya. So, ilalapit po natin ito sa SOSIA. Gagawa po tayo ng computation kung magkano po yung mga kulang na dapat ibigay sa inyo. Of course, ang gagawa ng computation na is DOLE. Matapos po magawa ng DOLE computation, ibibigay natin sa SOSIA. And then yung SOSIA, obligahin po sila, itong agency ninyo, na ibigay lahat ng pera. Pagdating po sa bayaran, sa DOLE, kasi yung SOSIA po, hindi po mapayag na doon magbayaran sa kanilang agency. Sige sir, ilapit po natin sa SOSIA. Siguro po sir, mga 1 linggo. Hopefully, makukuha nyo na po yung mga sweldo nyo. Ano po? So, meron pa, sir. Meron pa po sana akong sabihin, sir. Yung wala po kaming SSS, pag-ibig, PhilHealth, pero hindi po sila nagkakasahod namin. Hindi po kayo kinakaltasan, pero wala akong hinuhulog. Wala po lahat, sir. Pero hindi po kami kinakaltasan sa sahod po namin. Maski na sir, batas po yan sir eh. Oo nga, hindi nga kayo kinakaltasan, pero hindi naman sila sumusunod sa batas. Yung nasa batas natin yan, na kailangan hulugan po kayo ng mga benepisyo, SSS, PhilHealth, pag-ibig. And then, of course, meron din kayo part sa contribution ninyo.
yung hindi pagbawas, thank you, hindi kayo binawasan, hindi kayo kinakaltasan, pero hindi naman sumusunod sa batas, may violation pa rin po. So, tagtag po ng violation to, sir. Bago kayo mag-alala, sir, masusunod po natin to, pero para mapabilis po, sir, idadaan natin sa social. Ano po, sir, ha? Opo, sir, opo. Sige, huwag mo ibawa ang telepono, sir, kakausapin po kayo ng isang reporter namin. Salamat po, sir, Elizar, ingat po kayo palagi. God bless po, sir. Maraming salamat po. God bless po. More power po, sir. Opo, sir, opo, sir. Nakausap po natin si Rogel Emoy. Right? Isa po siyang security guard. At ang reklamo ay yung kanyang agency na hindi po nagbibigay ng tamang pasahod, hindi nagbibigay ng tamang pasahod at benepisyo. Mamaya po, meron tayong kausaping abogado tungkol dito na nakakapiko na po eh. I'm sick and tired of being sick and tired of this kind of problem. Tingnan natin kung mabibigyan natin ito ng solusyon forever, itong ganitong klase mga problema. Mr. Emoy, sir, good Sir, morning. good morning po. Okay, kayo po ay security guard dati sa 5 JDML Security Agency. Yes po. Why, hanggang ngayon po ba nagtatrabaho pa rin kayo sa agency? Wala na po, simula ng buwan po, sir. Okay. Below minimum wage po ang binibigay sa inyong sahod? Opo, wala pa pong overtime. Wala sa minimum, wala sa overtime. At Opo. walang benefits, walang 13-month pay. Wala po, sir, opo. Okay? Gaano kayo katagal nagtatrabaho sa agency, sir? Isang taon na po mahigit, sir. Okay, sandali lang, sir. Tapos po, kapag hindi namin napasukan lahat yung 12 oras, kakaltasan pa po yung sahod namin na 380. Oh, teka muna. So, mandatory na magtrabaho kayo ng 12 hours. Opo. At yung 12 hours na yun, wala kayong sweldo doon, OT. At kapag hindi nyo sinunod yun, na hindi naman dapat, dahil yung OT dapat, ano lang yan, optional, mababawasan pa kayo ng sahod. Binabawasan po nila pag hindi namin napasukan yung 12 oras. Kailangan 12 oras talaga, hindi pwedeng 8 hours lang. Halimbawa, magano ang store ng hanggang alas 5 lang, yun, yung 6 at saka 7, wala na kung ano yun, kakaltas po sa amin yung 2 oras. Okay, sandali lang po, sir. Attorney Galitong ng Access Party List. Ito yung matagal na problema. Gusto ko talagang mabigyan ito ng solusyon permanente. Matuldukan natin. Dapat may kasong istapa ang amo rito kung tutusin. Why? Para sa akin, and then pwede mo siguro himahimayin pagdating sa batas. Yung sweldo na dapat ibigay sa mga empleyado na nasa batas natin, kung ano yung tamang sweldo, kinukupit ng amo. Isa yan. Pangalawa, nakasaad sa ating batas na dapat bibigyan sila ng 13-month pay pagdating ng Christmas. Ang ginagawa ng amo, kinukupit ulit yung 13-month pay. Pangatlo, SSS, Pilal, Pag-ibig, nakasaad sa batas na dapat mandatory maghulog sila. Ang ginagawa ng amo, yes, kukuha ng pera para sa SSS, Pilal, Pag-ibig, sa sweldo ng mga manggagawa, and then, imbis na ihulog sa SSS, binubulsa. Isn't that estafa? Yung first two, Sir Rafi, ang treatment dyan is money claims under our labor code. At ang proper venue is yung sa labor arbiter lang natin. Okay. Kung saan, i-judge lang po na pwede mong kunin sa amin. Kaya nga yun nga malambot yung batas dito eh. Kaya nga inaabuso eh. Dapat, Yes, sir. baguhin yung batas or mag-file tayo na magpanukalan tayo ng batas sa AXIS na gawin itong estafa kasi why? Kapag itong mga security guard, may, halimbawa, kunyari lang, kumupit sa amo. Kahit anong gamit yun, sasampahan ng kasong qualified theft. Yes, sir. Pero kung si amo kumupit sa mga manggagawa, labor arbiter lang. Ulitin ko, Yes, sir. pag si manggagawa kumupit sa amo, ang katapat noon, piskalya, kulong. Pag si amo nagnakaw sa mga manggagawa, labor arbiter, papaluin na yung kamay, ibalik mo yung pera. Kung minsan, hindi pa nababalik yung pera. Tama po, Sir Rafi. Di ba? Yes, sir. I-explain ko po kung bakit justified yung possession yun. No? Kasi ang sa akin na rin po naman, Sir Rafi, once na umabot na yung 15 and 30 of the month, yung sweldo ng isang employee is sa kanya na yan. That means possession niya na, ownership niya na dapat yung sweldo na yan. At kapag babawasan, it is tantamount to taking or stealing. So yung possible po yan gawin, hindi po hindi po malayo yan sa concept ng estafa and theft. So let's look into criminalizing those acts. Yun ang ibig sabihin, in the same way- criminalize ka, sandali lang. Kasi Atty. Gary, ang tagal na nitong panahon na ito, paulit-ulit na lang eh. Ito pang masaklap. Now, halimbawa, 5 taon na ninanakawan ng isang amo ang kanyang mga empleyado. Ninanakawan sa pamagitan ng hindi pagbigay ng kanilang sweldo at 13-month pay at para sa SSS, hindi nahulog, binubulsa. Ang pwede lang singilin kapag dating na sa labor arbiter, up to 3 years lang. And then yung 2 years, bonus na yun sa mandarambong na amo. Yes, sir. Na may Ang batas prescriptive ba para period. lumitaw dito? Ang batas para mayaman lamang. Pag mahirap ka, sorry ka na lang. Yun po yung mahirap sa ating labor code, Sir Rafi. Medyo po siya, ginagawa niyang pera-pera lang ang employee-employer relationship. Whereas hindi lang naman yun ang effect nito. Kadalasan ang kakulangan ng sweldo nag-lead into harsher living conditions which forces them to commit crimes. So, totoo po, Sir Rafi, we should be more strict pagdating sa labor code. Tulad na lang po ng ating SSS law, no, na ang non-payment or failure to remit dito, punishable po siya by imprisonment. Dapat familiar ang treatment natin sa mga wages. Hindi, sa SSS ang alam ko, wala pa nakukulong eh. Kasi magmumulta lang o makipag-areglo, ibibigay lang sa SSS kung magkano yung hindi nahulog, tapos na. Pero pag ang empleyado nagkumupit sa amo, no mercy yan. Inquest agad sa piskalya. Yes, sir. In Qualified practice po kasi, kahit po may imprisonment yung ating SSS law, pag dumating po yan sa korte, isa-settle na lang po yan at kung capable to settle yung employer, yun po, pwede siya po ang Precisely. essence from Precisely. personal. Samantalang pag yung empleyado nagnakaw, hindi siya pwede makipag-areglo, bahala si piskal sa'yo. And 10, 11 out of 10, ano nangyari? Si empleyado nakukulong at walang pampiyansa, tuloy-tuloy ang pagkabulok sa bilangguan. Well, that's correct, So sir. we have to come up Yun with a din law. ang advantage. Kung akong tatanungin, dapat meron talagang batas na yung amo na matagal na nagnanakaw ng sweldo sa mga empleyado at matagal na hindi nabibigyan ng benepisyo at 13-month pay, kailangan panagutin at kasuhan. Huwag na yung papaluin na ng dole arbiter, papaluin na ng SSS, ibalik yung pera, lusot na. Kaya paulit-ulit na itong problema ito. Wala nang katapusan. Tama po, Sir Rafi. No? Tapos sa last note siguro, na kahit yung money claims na yan, minsan hindi pa po nakukuha ng ating employees yan. Dahil nagtatago ng pera yung kumpanya or tatakbo na lang itong amo. So tama po kayo, mukhang wala po ngayong records ng ating mga mahihirap na manggagawa. Okay.
Sandali lang, Atty. Garrett, tungkol ng AXIS Party List. Retired Captain Jose Lopez, Operations Manager ng 5JDML Security Agency. Captain, magandang umaga. Sir, magandang umaga, sir. Captain, pakibigyan na lang po yung mga sweldo ng mga empleyado, yung mga naibawas nyo, illegal na deduction, ang agency, dahil kung hindi, hanapan po namin kayo ng butas. Alam mo naman, pulis ka, alam ko, pag pulis ka magaling ka mag-anggulo. Anggulohan po namin na kayo po yung magbayad, makulong. Opo. Ibibigay nyo, sir, ibibigay nyo. Sir, bibigay po natin, sir. Hindi umalis na kanina, sir. Hindi ba nagpaalam na alis? Bago sana sila umalis, na bayad na yung sweldo nila. Hindi nagpaalam kayo umalis. Yung sir, hindi ko sir, hanggang sir ngayon, sir, wala pa sir permanent na guard, dahil hindi man sir nagpaalam. Alam mo kung bakit sila nagpaalam? Kasi nga, sir, sobrang pangapi ang ginagawa nyo na sa kanila. Bakit kanyo? Ipinipilit nyo sila magtrabaho ng 12 hours na hindi naman talaga required yan. Kapag hindi sila nagtrabaho ng 12 hours, kakaltasan sila sa kanilang sweldo. Samantalang 12 hours na yung 4 hours na OT, walang bayad. Hindi ba kabalastugan yan? Kahit na siguro ako, gawin mo sa akin yan, lalayasan kita, mumurahin pa kita. Sorry for the word. Di ba, sir? So, sir, pakibigyan na lang, sir, ha? Opo, sir. Sasamahan po namin sila sa inyong tanggapan, sir. Pakibigyan na po lahat ng perang hindi naibigay sa kanila. Okay, sir? Captain? Tabakin niyo po, sir, at pupunta po ako dyan sa opisina, sir. Dali ko ang perang hinihiling nila kung Very good. Sige po, sir. Doon na po sa dole. Magka-solyan ng pera. Okay, sir? Sa dole. Sir, sige po. Salamat po, Captain. Sir. Thank you po. Pasensya na po kayo, sir. Pasensya na po, sir. Thank you po, Captain. Salamat Magandang po. umaga po, Captain. Okay, Atty. Garrett. Yes, sir. Yan yung sinasabi ko. Oh, etong si Captain o itong amo, pupunta lang sa arbiter. Arbiter, ito na yung pera nila. Pasensya na. Tapos, pero pag itong si amo, kumupit to, kahit na sabihin natin piso sa amo at sabihin na amo, ay, nagnakaw ka sa akin, ayoko, piskal kita. Di ba? Unfair. Tama po, sir. Kaya let's look into this na gawin natin batas na dapat pati mga amo na mandarambong, niloloko yung mga empleyado, dapat may criminal case. Okay, Atty. Garrett. Yes, sir. Yes, sir. I'll get on it, sir. Salamat, Atty. Garrett, ng AXIS Party List. Sir, ma'am, Rodel, Sir po, sir. ginagaranti ako po sa inyo, by tomorrow, nasa inyo na po yung pera. Sasamahan namin kayo sa dole, okay? Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po. Kasama ko lang po ngayon si Ma'am Rocheline sa Bolbora at mga kasama niyang SG. Ang kanilang reklamo, ang saksakan, I'm sorry for the word, saksakan na balasubas na agency nila. Kung kayo po ay may sakit na high blood, huwag niyo siguro panoorin to kasi nakaka-high blood po talaga. Magandang tanghali po sa inyo, madam. Magandang tanghali, sir. Kayo po ay nag-duty sa Pasay, Opo. so dapat po 5:37 yan. Ang pinapasahod lang po sa inyo, 427. 4:27. Opo. 12 hours. 12 hours, no day off. No day off po. 30 days yan. Opo. So, 15 days po. 15 days, walang day off po. 12 hours opo. Kaya nga po, hanggang isang buwan yan, Opo, diretso. opo, opo. So, ang nangyayari, wala kayong pahinga. Wala po. Dapat yan, double pay na. Dapat yan, meron pang night differential. Tumatawid kayo sa ating gabi siguro. Tama? Opo. Okay. Pero, 4:27, 12 hours, walang OT. Wala po. Walang double pay. Wala po. Walang night differential. Wala po. Ang daming wala. Walang 13-month pay. Wala po. Walang benefits. Wala. Ay, meron naman po, pero yung iba, yun nga po, yung bungi-bungi nga po daw, walang So, laman hindi yung consistent iba. yung paghulog. Opo. Nakakatakot yan. Eh, kapag halimbawa, kailangan nyo na po yung benefits nyo, kung halimbawa SSS, nagkasakit kayo, o PhilHealth, Opo. eh, hindi ka may kinabang doon. Dahil sabihin ng PhilHealth sa SSS, wala ka sa listahan namin dahil hindi tama yung hulog. Opo. Tapos yung payslip, ito po, matindi. Ito po yung payslip nila. Para ba yung mga pang parapol o dili kaya yung mga umikot-ikot na mga tabo na kuplador sa weteng? Sorry. Tingnan nyo po. I-zoom in nyo nga, direct. Tingnan nyo po. Ayan. Nakalagay lang yung pangalan, and then date, and then amount. In some cases, wala pang amount. Pangalan lang. So, never po kayo nakatanggap ng sweldo sa isang payslip na nandun po yung pangalan ng kumpanya, logo ng kumpanya, tapos pangalan ninyo, and then breakdown. Wala. Wala po. Ever since ganito po. Opo, yan po. Ilang taon na po kayo sa kumpanya? 2 years po ako, sir. So, for the past 2 years, ito lang po palagi Opo. nakatanggap nyo. Opo, yan Payslip. lang po. Opo. Okay. Kanina po may nagsabi sa akin sa likod na pinag-duty ko kayo na walang patay kayo ngayon sa sosya. Patay kayo. Pinag-duty na walang lisensya sa sosya. Okay. Tapos meron pong inisyong baril sa inyo. Okay, so meron mga walang license, hindi pinapahawak ng baril yun. Pero may mga license, pinapahawak. Pero still, hindi ka dapat mag-duty kung wala kang license sa sosya. Regardless kahit hindi ka pinapahawak ng baril. Now, 13-month pay, sabi mo kanina, Wala. 2,000? 5K lang po sa akin. Mga 3,000. Yan yung unang natanggap ko, sir. Mr. Joseph Kirby Hernandez, Operations Manager ng Corregidor Veterano Security Agency Incorporated. Babagsak ang koridor nito pagkatapos ng pag-uusap natin ito. The Fall of Corregidor. Maniwala kayo. Sir Joseph, magandang tanghali. Hello sir, magandang tanghali po. Sir, andito po yung mga SG ninyo at na-interview ko na po sila. Ang dami po kayong violation. Pangapit po sa kanila. Apo, sir, papuntahin niyo na lang po sa office kasi hindi ko alam kung ano yung complaint nila. Hindi, samahan ko po sila dun sa accounting head po namin. Accounting? Para po, apo. Hindi sir. Ang mangyari nito sir, kayo po ipatatawag sa sosya. At doon po sa sosya, magkukwentahan. At kapag nagka-agreehan na ho kayo sa tamang kwentahan, doon ho magkakabayaran sa dole. Yun po yung prosesong nakikita ko na mangyayari. Ano po sir? Apo sir, apo. Kapag hindi po mangyari yon, ang susunod po na kaganapan is mapapasara po kayo. Ngayon sir, para naman sir ay matuwa ka,
nakakatuwa po itong balitang ito. Meron kasi ditong 3 years, 4 years, pero sabi ko 3 years lang babayaran nyo. Ito sir, ilan bang 3 years sa inyo? 4. Ilan? 1, 2, 3, 4. Okay, tatlo. Sa tatlo lang nyo pong empleyado, 4 times 3. 1.2 million po sir. Tatlo lang yun kasi 3 years sila eh. Meron nga 4 years kaya lang, hanggang 3 years lang babayaran ng dole. Kinumpute na po namin, quick count, wala pang 30-month pay dito, wala pang night differential, wala pang double pay. 1.2 million sir. Tatlo lang sila. Yung iba sir, may 200,000, may 150,000, at dapat sir, to the last centavo, babayaran niyo po yan sir. Pakisabi po sa inyong bossing. Apo, makakarating po, Sir Rafi po. Opo sir. Dahil kapag hindi sir, ang tawag po nito sir, hindi po sa, kayo po pinapataranta ko, maghahalo po yung balat sa tinalupan, meaning, gagawin po namin lahat ng legal options available para kayo po maparusahan. Yung kayo kumpanya sir, hindi kayo. Okay sir Joseph? Apo, Sige sir Joseph, magkikita-kita po tayo sa Sosya, sa Kamkrame. Sir Rafi. Okay. Sige sir Joseph, maraming salamat po. Ay teka muna, matanong ko lang po sir Joseph, sandali pa. Apo. Bakit po yung inyong payslip? Yung inyo po bang boss, dating kobrador ng weteng? Kaya yung payslip ginaya. Napatawa tuloy sila. Napatawa tuloy sila. At least napatawa kayo. Ha? Sir, Sir, kobrador ba ng weteng? Tapos ngayon nag-istapa sa gambling lord kaya nagtayo ng sariling nag-agency? Ayan o. Nung nag-start po ako, sir, yan na po, sir, yung yung nadatnan ko rin. Pero i-raise ko din po yung concern po sa accounting po namin. Pwede pa itong text. Yung text yung laro sa mga baraha? Yung ginaganon? So pati ikaw sir, ganito rin yung payslip, pumayag ka sir? Parehas po. Ba't ka pumayag? Hindi naman po. Kaya nga po, tinatanong ko rin po sa kanila. Sana hindi ka pumayag kasi operations manager ka, pati ikaw ba naman, pinagdulo ko. Akala ko, siyempre, pag operations manager, hindi na pwedeng lokohin yan. Ikaw dapat ang tagapagtanggol sa mga tauhan. Ang nangyari pala, pati ikaw, inapi, sir. Ano pangalan po, sir? Sir, yung inyo pong amo, I understand, is dating police? Hindi po, businessman lang po sila. Businessman. Chinese, Filipino, ano pong Chinese po, Filipino po. Filipino. Okay. Sige. Pakisabi na lang po, sir. Magkita-kita na po sa Sosya. Ano po, sir? Sir Apo, Joseph. Sir Rafi. Pwede ka na sumama, sir. Matanong ko lang, sir. Sorry, last na lang talaga, sir. Last na. Magkano po yung per day po ninyo? Bayad sa inyo? Hindi ko lang, sir, kabisado po yung rate ko. Kasi iba-iba po eh. Hindi, pero sa isang buwan, sir, give and take, mga magkano po? Sa isang buwan tanggap nyo? 15,000, 20,000, 50,000? Magkano? Ballpark figure. Sa mga guard po, sir. Hindi, kayo po, sir. Yung sa kayo po. Ay, ano lang po. Sakto lang po pang-aral po ng mga anak po. Okay. Mga magkano kaya, sir? Ako, sasabihin ko sweldo ko, pero sabihin mo na sweldo mo. Mababa lang po, sir. Ha? Mababa lang po. Magkano nga, sir? Mga 20 siguro. Ay, hindi po abot. Mga 18? Mga 18, sir, o 17? Mga ganun lang po. Okay. Ibig sabihin, sir, minimum. Tong-tong the line, ika nga, sa Bisaya. Apo. Sir, operations manager ka, dapat hindi ganun ang sweldo mo. On the other hand, sorry, sir, mawalang galang na sa inyong lahat. Dapat, sir, mas mataas ang sweldo ng mga SG kasi kayong lahat dyan sa inyong office, from you going up doon sa inyong boss, kaya po kayo nagsisweldo dahil sa pawis, puyat, at pagod ng mga ito. Kung hindi dahil sa kanila mga pawis, puyat, at pagod, wala kayong mailalagay na pagkain sa inyong mga mesa, wala kayong pambayad ng tuition fee sa inyong mga anak. Tama ba po, sir? O sobrang tama pa kung pinakatama? Tama po, tama po. Salamat po, sir. Magandang tanghali po, sir. Ma'am, mga madam, sir, pupunta tayo sa Sosya. Ito na. Major Manuel Maligaya, Deputy Chief ng Enforcement Management Division ng Sosya. Major, magandang tanghali po, Major. Major? Major Maligaya? Yes, sir. Nandyan ho ba kayo bukas ng umaga, Major? Yes, sir. Yes, sir. Pupunta kasi kami dyan, Major, sasamahan po namin itong mga SG na matagal na po inaapi at magsisingil po sila ng napakalaking halaga ng pera. At gusto ko po mangyayari po ito, lalo pa magpapasko. By millions na po ito. So, darating kami dyan bukas, kayo po ang mamagitan. And don't worry, kasi alam ko naman, nasabi niyo na po sa amin many times, kayo po ay magbibigay lamang ng venue na para mag-agree both parties, pero ang bayaran sa dole. Kasi sir, kinakatakutan kayo. So, patatawag niyo po yung agency, tomorrow Yes, sir. kita-kita dyan. Major, ha? Opo, sir. Opo, sir. Major, ngayon pa lamang, kami po labis-labis, nagpapasalamat po sa inyo, Major Maligaya. Welcome, sir. Welcome, sir. Okay, thank you po. Bukas maligaya na tayong lahat. Kasi magkakaroon ng agreement yan. For sure yan. Pag itong sosyang umaksyon, walang sipyat to. Sure na sure, okay? Sige po, last muna kayo. Yes, ma'am. Madam, thank you. Kunin po muna ito, madam. Thank you po. Alam niya pa mga kasamahan, mga SG, ang kanilang reklamo, sobrang baba po ng pasahod, walang OT, walang day off, walang benefits, etc. Sir Isidro, magandang tanghali. Saan po kayo nag-duty, sir? Sa Camillamos po, sir. Barangay Tamulilin, Ormoc City. Barangay Tamamulilin. Ang minimum rate po doon, na-check na namin sa Ormoc, is 305. Magkano pong pasahod sa inyo? 307 po, sir. 12 oras po yun, sir. Maganda na sana pakinggan. Sa biglang tingin dito sa papel, 305, 307, lamang pa kayo ng 2 pesos sa minimum. Ang siste, 12 hours eh. Walang bayad yung 4 na oras na Wala overtime. pa, idol. Wala po. Tapos walang day off? Wala po. 7 days yun. State po kami. Duty. 12 hours po yan. Walang day off pahinga? po. Walang pahinga po, idol. So, wala ring double pay. Wala po sa mga ladies. At walang benefits din, sir. Wala po. Yung HS namin, hindi hinulog lahat. Yung 2015 saka until ngayon, 15 months lang hinulog Paano lahat. po nalaman? May ano po kami, verification slip po. Okay, good. SSS PhilHealth, Wala po, hindi po sila nagkaldas ng pila. Pag-ibig, Wala po. 13-month pay. Wala po, hindi po sila binigay. Hindi ka nakatikim, hindi minsan 13-month pay?
Alam mo kayo, sir, ilang taon na kayo dun sa kumpanya? Mag-8 years na po. So, sa 8 taon na yon, ni minsan di ka nakatikim ng isang buong sweldo Hindi po. mo? Hindi po. Lahat kayo? Sir Dennis, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir. Sir, andito po ang inyong mga SG, lumuwas pa dyan sa Ormoc. Roberto Noe ng RN Security Agency. Pakibigay po ang nararapat sa amin. Pinagjujuto niyo kami ng 12 oras. Walang OT. 333 lang pasahod. Walang holiday. Walang night differential. Kinakaltasan mo po kami sa lisensya pero wala kami lisensya. Paano kung makulong po ba kami? Napakawalang hiyain naman pong amo. Sana po matulungan niyo kami, Sir Rapitol po, para mabibigay ang nararapat sa amin. Maraming salamat po. Nakausap po natin sina Alfie Tua at 12 pa niya mga kasamahan ng mga SG na naka-duty po ngayon sa Mexico, Pampanga. Yung pong may-ari ng agency ay si Roberto No, RN Security Agency sa Tondo, Manila, yung kanyang tanggapan. Magandang hapon, Sir Renato Coyoca at inyong mga kasama. Sir Renato, saan po kayo muna naka-station? Saan po ang agency ninyo? Saan po kayo naka-destino, sir? Nung nag-apply po ako sa KRT, dito na po ako na-deploy sa Jose Abad Santos, Tondo, Manila, sir. Manila. Sa J. Abad. Alam ko yan, sir. Okay. At magkano pong pasahod sa inyo kahit nasa Manila kayo nagtatrabaho? 276 per day po, sir. Sir, ang baba naman. Ilang oras pong trabaho yan? 12 oras po, 6 to 6 po. 12 oras. Wala nang OT, kulang pa sa minimum wage, sir. Opo. Okay. Uso rin daw sa mga security guard ngayon yung abuloy. Hinihingan ba kayong abuloy, sir? Hindi naman po, sir. Okay, hindi naman. Buti naman, sir. Kasi marami na kami narinig na ganyan. Bakit daw 276, boss? Yun lang po ang ibinibigay nilang sahod sa amin. Tapos, pag nagre-reklamo po kami, humingi kami ng dagdag, sinasabi lang po na magdadagdag. Pero umabot na lang po ako ng 3 taon. Hindi pa rin po nagdadagdag kahit piso. So, yun lang nasa kontrata kasi. Magkano po buwanan yan? Kung 276 a day at 20 days of work, lumalabas na ng 6,000 lang ang kita nyo kada buwan, sir. Tama ba? Opo, sir. Opo. Paano pa yan, sir? Dinededuktan pa kayo for SSS? Dinededuktan pa kayo for PhilHealth? Wala pong ganun, sir. Kasi basta inaabot na lang niya sa amin yung sahod na ganun halaga, sir. Okay. Ang minimum wage sa NCR, if I'm not mistaken, 537 pesos a day. 537. At ang 537 po kasi, boss, is 8 hours of work lang yan. Tapos, the rest, 4 hours nyo, dapat 1.25 times ang hourly rate. So, in short, in 276, sukli lang yan ang dapat matanggap nyo, sir. Opo, sir. Lahat ba po ng security guard dyan sa agency nyo, 276 po ang pasahod? Dito po sa amin, 3 lang po kami dito, sir. Paano po yung ibang security guard sa ibang deployment? Anong balita sa kanila? Medyo mataas-taas din po sila, sir, yung iba. So bukod tangi, yung deployment nyo na 270 plus lang ang binibigay. Sige sir, madali lang yan. Ano pa ang mga kulang nila sir? Nagbibigay ba sila sa inyong 13th month? Wala po, sir. Sa 3 years nyo po sir, hindi pa kayo nakakuha ng 13th month pay? Wala po, sir. Wala ring benefits tulad nga ng sabi mo kanina. Ano po pangalan ng agency sir? KRT, agency po, nakalagay, sir. Night Ranger Power. Okay, rehistrado ba po to sir, yung agency na to? Hindi ko lang po alam, sir. Ipapacheck po natin yan. Tapos sir, may hawak ba po kayong firearms habang naka-duty? Opo, sir. Ang totoo niyan, sir, nakumpiska po ng sosya yung baril namin dito, sir. Kasi hindi po nakalisensya sa agency, madalas po. Bali, may lisensya po kami, pero bali, nag-expired na yung DDO na ibinigay. So, natimpuan po ng sosya, sir. Okay. Swerte kayo, sir, no? Kasi yung ibang security guard, sila sumasalo ng liability kapag hindi po talaga rehistrado yung baril. Buti naman, hindi kayo napatrouble doon. So, labas na yun sa issue natin. Pero ang... Idol sa ating sumbong at aksyon, nandito si Royce Labayne, Wilson Ibanez. Marami sila idol. Hingi sila ng tulong tungkol sa mababang pasahod sa kanila at wala rin daw silang 13-month pay. Okay. Mr. Aro Agapito, Operations Manager, magandang hapon po sa inyo. 16. Sir, Isang taon na siguro yan. Mr. Agapito, magandang hapon. Wala po, sir. Sir, andito po yung inyong mga SG. Nasaan na po yung 13-month pay nila? Sir, mayroon naman 13 months yan, sir. Kaya lang hindi lang talaga buo. O, dapat po, order before December 24, buo na ho, na binibigay yan. Dito, may 13 months hindi buo talaga yan, sir. Sir, ulitin ko sir, dapat po order before December 24, buo na agad. Okay lang po yung magbigay ng installment, okay, walang problema. Pero dapat, bago matapos ang December 24, buo na naibigay sa kanila yon kompleto. Yes, sir. Yes, sir. So sir, buo ka sir, pwede na maibigay. Buo. O, sir, pag paano, sir, papuntahin lang sila dito. Good. O, dito may pag-usapan lahat. Good. Tapos yung, ano namin, mayari. Okay. Para may paliwanag namin para maayos na. Okay, para maibigay na. Hindi lang sa paliwanag, kundi maibigay. Kasi kung puro paliwanag, yung paliwanag, hindi nila hindi nila makain yun. Hindi pwedeng maibili ng bigas yun. Ang kailangan pera, hindi yung paliwanag. Opo, sir, opo. Okay, sige. Samahan po namin bukas, pati mga backpay nila. Okay, sir? Sige, opo, sige po. Pag kung ano mo lang yung boss namin para ipapaalam na namin lahat. Anyway, sir, yung boss mo mapipilitan kasi sa dole natin ito pag gawin o dili kaya sa sosya. Okay, sir?
Sige po, papuntahin lang po sila dito. Apo. Salamat po, sir, ha? Sige po, sir, okay. Dumako na po tayo sa ating public service portion. Kasama po natin ngayon sa studio si Sir Ramil Manawis, isa po siyang security guard sa Makati. Wala raw sa minimum ang kanyang sahod. Ang siste pa nga, walang overtime pay at wala ring benepisyo. Magandang tanghali po, sir. Sa Makati kayo naka-duty. So NCR po yan, dapat po 512. So wala sa minimum, ibig sabihin, below 512, magkano pong sweldo nyo kada araw? 491 po. 491. Opo. Okay, kapos na nga po yan. Opo. Okay. Bukod pa ho sa 491, short sa minimum. 12 days po. 12 hours Opo, ang duty. trabaho ninyo. Opo. Walang OT yan. Opo. Wala po. No OT po. Ilang araw po sa isang linggo kayo pinagtatrabaho? Bali, tuloy-tuloy po. 7 days. Opo, 7 days. So walang day off. Opo, bali shift lang po ang pagka-day off po. So ibig sabihin, Every Sunday po. wala sa minimum, walang OT, walang day off. Opo. Matindi nga talaga. On top of that, meron pang isinisingil sa inyong 1,500 pesos kaltas ito kada Opo, sweldo. opo, sa barracks Para po. saan po itong 1,500? Sa barracks po, para share daw po sa mga kuryente at saka tubig po. 750 kada kinsinas po. At dagdag pa talaga dyan ay yung walang benepisyo. Walang SSS. Kulang pa po yung... Walang S. Meron pong SS. Meron. Pero kulang po, hindi po nila hinulog po lahat. Na-check niyo po? Opo. Tapos sila sa hulog? Nandito po. Okay, sige po, mamaya na. How about yung sa pag-ibig po? Pag-ibig po, isang buwan lang po yung hinulog po nila. Nung nag-verify po ako. 1 year and 6 months na po ako. Okay, SSS Phil, pag-ibig, so hindi kompleto yan. Sige po, kache-check nyo lang po yan. Opo, yung PhilHealth po kakacheck ko lang po. At saka yung 1 month na pag-ibig po. At 8 months na... Okay, sige po. Kausapin naman natin si Mr. Edwin Delfin, Operations Manager ng Red Eagle Counter Force. Magandang tanghali po, Sir Edwin. Yes, sir, ganda po. Okay, tagtag po ng pang-api itong ginagawa nyo dito kay Sir Ramil. Wala ho sa minimum, wala hong OT dahil 12 hours pinagtatrabaho, wala pong day off. At dagdag pa dyan, sir, parang kulang pa talaga yung ginagawa niyo pang-api, kailangan talagang tiris-tirisin siya, pinagbabayad pa siya ng 1,500 kada buwan, kaltas po sa kanyang sweldo. Yan po, sir, kalta, sir. Yung bayad po nila sa titirahan po nila. Kasi may barracks po kami. Contribution po namin yan. Pinakabayad po yan sa tubig at ilaw. Yun nga sir, hindi na kayo nagpapabay, hindi na kayo nagbibigay ng tamang pasweldo, wala nga sa minimum wage. Sana man lang sir, kung sweldo di bobo, sana nilibre nyo na lang. Di ba? Talagang antindi, ang kapal din ng mukha ng inyong kumpanya. Ano po? Saan ba kumuha ng kapal ng mukha inyong kumpanya? Tapos wala pang day off, 7 days a week, 12 hours a day. Come on. Buti hindi nagurimentado yung mga security guard at basta na lamang pinagsasabog yung mga ulo nyo ng shotgun. Pardon for the words, ano po? Sige po, sir. Ito po, Idol, makakausap niyo po si Joy Atole. Idol, siya po ay isang lady guard at nirereklamo po niya yung kanyang 13-month pay na hanggang ngayon, Idol, ay wala pa daw. At pag nagka-cash advance daw po siya, Idol, ng 1,000, aba, Idol, meron daw po itong tubo na 100 piso. Oho! Yes. 5-6 na. Nakaposte siya, Idol, sa Silang Cavite. Ang sahod po ay 400 pesos sa loob ng 12 oras. Minimum wage po Magkano doon. minimum? Minimum wage po, Idol, 373. Pasok naman po. Oo nga, sa biglang tingin, lamang pa itong si Ma'am Joy. Pero kung titignan mo naman, yung 4 hours na OT everyday, luging-lugi, pinakalugi sa lahat ng lugi siya. Okay, sige, kausapin natin si Ma'am Joy, yung ating lady guard. Ma'am Joy, Hello po, sir. magandang hapon po. Ngayon po ay petsa 28 na. Lampas na po doon sa itinalaga na araw ng DOLE na para maibigay po yung bonus honor report, which is December 24. Bakit daw po hindi pa nabibigay yung 13 month pay nyo? Sabi ko daw, busy po daw sila, sir. Tapos po, bago po daw mag-January po daw ibibigay. Hanggang ngayon naman po, wala pa po. Tapos po yung sahod po namin, ginawa pong per day lang po, yung bali-bali lang po. Ang sahod po namin ngayon. Bali? Opo, sir. Eh, bawal po yun. Tapos inaasahan po namin sa nung nasahod po, dapat po, nung 24 pa po, o 23, kahit man lang po sana po siya naibigay po sana. Hindi naman po sa binigay. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po naman siya naibibigay po. At ang sinasabi pong dahilan dahil busy po sila, kaya hindi nabibigay yung mga sweldo nyo sa 13 Opo, month pay. sir. Ganun po daw, may problema po daw doon sa isang area. Ay, hindi nyo na po problema yung problema nila sa area. Ang problema nila dapat mabayaran kayo matapos yung maibigay ninyong serbisyo. Period. Yun ang dapat. May benepisyo kayo. Sir, wala po. SSS sa tibig. Wala. Wala po akong benepisyo, sir, na naano po. Kasi nung chinik ko po, sir, wala pong benepisyo po. Sabi Pero po nila, kinakalatan po kayo para sa mga benefit. sir, hindi po. Kasi sabi po nila, sir, nung nag-start sa kanila, 400 na po yung sahod ko. Yung benefits po, sabi na po daw magbuhulog nun, hindi po daw ikakaltas sa sahod namin. So, in other words, wala pong kinakaltas na pera sa inyong Wala po, sir. sahod para sa benepisyo. Okay, sige po. Maliwanag. Nasa linya na po si Mr. Jonathan Deleguero, Operations Manager po ng Leribo Security Agency, Idol. Sir Jonathan, magandang hapon. Hello, sir. Magandang hapon po. Sir, alam niyo na ho yung... Dumako na po tayo sa ating public service portion. Andito po sa ating studio ngayon, katabi ko po sila. Nanguna sa kanila si Mr. Errol Belia at ang kanyang mga kapwa SG. Magandang tanghali po sa inyo, mga sir. Magandang tanghali po. Alright, wala sa minimum ang inyong sweldo. 491 lamang, halos lahat kayo. Ilang oras po? 12 oras po. Walang OT? Wala pong bayad, sir. Okay, 491 lang, tapos 12 oras. Opo. Ilang araw sa isang linggo? Halos dire-diretso po, wala po kasing day off, sir. Oh, so below minimum wage, walang OT, walang day off. Wala po. Matindi. Isa pa sa masaklap dito, walang hulog sa inyong benefits. Yung iba po, wala pong hulog, yung dalawa po sa amin. Pero yung iba meron. Meron naman po yung matagal na po, yung mas matagal na. Yung mga bago-bago, wag muna, parang ganun lumilitaw. Yung mga luma, dati pa, meron. Opo. Okay. Now, nakita ko kanina sa teaser, pinunit nyo ang inyong mga lisensya. Pero photocopy lamang yun. Photocopy po. Walang binigay sa inyo Wala pong original. original po. Yung tinatawag na
Yung sa One plastic file, oo. card, okay. Bakit ayaw ibigay? Pero bayad na kayo, nagbayad Bayad kayo na sa po, kanila. bayad na po. Sabi niyo hindi kayo nag-training o nag-seminar. Hindi po kami So non-appearance ito. Opo, parang ganun po. Magkano binayad nyo? 3.5 po. 3.5, tapos sila na bahala. Opo, sila daw po bahala. Ang sabi po kasi nun, 1 month to 2 months, lalabas na po yung original. Eh, halos 7 months na po, wala pa po yung original. Pwede ba makita yung mga napunit kahit na isang sample? Gusto ko makita itsura. Bakit daw hindi binigay sa inyo yung original? Walang sinasabi? Bakit papel lang? Wala pong paliwanag, sir. Okay. Basta binigay na lang po yung yung Xerox nun. Aha. Yun na po. Okay, ito punit. Eh tama lang naman talaga punitin. Kasi pag kayo po nasita ng sosya sa site, at ito yung pinakita nyo sa sosya, hindi honor to. Tapos meron kayong sukbit na baril, pupusasan kayo. Dadaling kayo sa presinto. Eh tama lang talagang punitin to. Sige, kausapin na natin sa linyang telepono ang General Manager ninyo. Babae ito si Ma'am Marilyn Ansio ng Hexagon Security Agency. Madam Marilyn, magandang tanghali po. Hello? Magandang tanghali po, Miss Marilyn. Yes po, ma'am. Magandang tanghali po, ma'am. Therapy. Apo. Sir, ma'am, unahin po natin ito pong kanilang sahod na below minimum wage, 491. Saan po ba sa kayo nag-duty? Paranaque, NCR po ito. Bakit po sobrang baba? Wala po sa tama yung Actually daily po, wage? sir, pag wala naman pong, sa amin po, sir, yung 491 na po yun. Bali, tinapos lang po kasi yung, yung sa agency dati. Kasi bago lang po kasi ako ngayon, kapapalit ko lang po. Okay, sige, bago ka lang, kapabalik mo lang. Pero still, hindi pa rin pwedeng gamitin niya na dahilan na para ituloy-tuloy po ang pagbibigay sa kanila ng sweldong hindi tama. Dapat, Yes, sir, apo. ma'am, immediately, i-correct nyo ito, ilagay nyo po sa 512. Apo. Okay, ma'am? Yes, po. Simulan po natin yung ating sumbong at aksyon, si Jeffrey Sidansal. And nirereklamo po niya ang kanyang agency tungkol sa mababang pasahod, no benefits, no holiday, no 13-month pay, no payslip, at may deduction din daw sila sa kanilang lisensya pero hanggang ngayon ayaw wala pa. Sir Jeffrey, magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Opo. Sir Jeffrey, kayo po ay SG, tama po, dito po sa Spyguard Agency. Yes po, ma'am. Opo. Pakikwento nga sa amin, sir, kung ano po yung nangyari dito, sir. Bakit hindi pa po na-i-release yung inyong license? Ganito po, ma'am. Kasi nung last January po, ma'am, 2020 po, ma'am, nagpalakad po ako, ma'am, kasi na-expire na po yung license ko. Ngayon po, nung nagkaroon po ng pandemic, then na-cancel po raw sa sosya yung mga naglalapalakad po raw ng lisensya. Okay. Tapos nung nag-back to medyo normal na po, nag-MGCQ na po, nag-follow up po lagi po sa agency ko na puro po ganang sagot po nila na nilalakad-lakad na po raw na nagpalakad. Tapos hindi po nitong nung January nga po nito, nagtanong na po ako na kung okay na po ba yung license. Ang sagot po sa akin, okay na po yung license, kaso po raw hindi pa ako bayad kaya hindi po maibigay sa agency ko. Yung pong sagot sa akin po ng may-ari po ng agency. May bibigay lang daw po yun pag nakapag-bayad na po ako sa kanya ng buo. Magkano daw po yun, sir? Bali 4,000 po, ma'am. Bali nakapag-down na po ako ng itong January 10, ma'am. Nakaltasan na po ako ng 500. Tapos itong susunod pong February, 500 naman po, ma'am. Bali 1,000 para po yung nakakaltas sa akin. So, 1,000, pero magkano daw all in all, sir, na kailangan mong bayaran para sa lisensya? 4,000 po, ma'am. Ito, sir, itong mababang pasahod, magkano lang ang natatanggap mo, sir? Bali ano po siya, ma'am. Bali yung 4,500 po, ma'am, sa 15 days po. Okay, so tumatanggap kasi ng almost 9,000 a month. Yes po, ma'am. Kinsenas, tsaka katapusan. Yes po, ma'am. 4,500. Bakit po 4,500? Nasaan po ba kayo nakaposte, sir? Bali sa bodega lang po, ma'am, siya. Pamilihan po ng mga plasticware po, ma'am. Sorted mga gamit po sa bahay. Saan po yan, sir? Sa Tarlac City po, ma'am. Tarlac. Okay. Opo. Tapos, sir, wala rin po kayong benefits. Wala po, ma'am. SSS Pag-ibig PhilHealth, pero kayo po ay kinakaltasan sa inyong payslip. Wala po, ma'am. Wala rin pong kaltas po, ma'am. Pero may payslip kayo, sir. Wala rin po, ma'am. Diyos ko po. Tapos, wala rin kayong holiday. Wala po, ma'am. Kasi yung dumaan pong Christmas sa New Year po, tinanong ko po, wala po raw double pay. 13-month pay, sir, nakatanggap po kayo ng December? Bali, nagbigay lang po ng 3,000. Di ko po alam, ma'am, kung bonus po yun o 13-month pay po yung bigay po na yun. Gano'n na kayo katagal dyan, sir, sa inyong agency po? Bali, 4 years na po, ma'am. 4 years. Yes, ma'am. Okay. Marami kayo nagre-reklamo. Bali, sa ngayon, ma'am, mag-isa ko na lang po, ma'am, kasi di ba po nakahanap na po ng ibang agency, ma'am. Pero yung mga kasama mo, sir, nandun lang din sa may Tarlac? Nasa Tarlac din po, ma'am, kaso po nasa ibang agency na po sila. Okay, sige po. Sandali lang, sir, kausapin natin si Ma'am Marites Pinas. Ito yung admin po ng Spyguard Agency. Ma'am Marites, magandang hapon po. Ma'am, si Shari po, yung kasama ni Idol Rafi. Yes po. Hi, ma'am. Magandang hapon. Ma'am, nagtungo sa amin, humingi po ng tulong sa amin itong si Sir Jeffrey si Dansal dahil nga daw po sa mababang pasahod po sa kanila at wala rin daw pong benefits, no holiday and 13-month pay. And ma'am, hindi po kayo nagre-release ng inang payslip? Meron po meron din kasi po, nitong lockdown, Yes, di po ba, nag-ano rin po tayo, parang hindi rin po naging stable ang so parang ang naibigay ko sa kanila is cash gift. Cash gift? Yes po. Okay, Tapos which is po, yung cash gift na yun, ma'am, nag 3,000 lang po? Tapos kasi, syempre ma'am, medyo, yung agency kasi namin is hindi naman siya ganun kalaki. Tapos yung contract namin doon sa, is hindi naman po siya ganun kataas. Mababa lang naman po kasi ang contract namin doon. Actually, gusto ko naman bitawan, kaya lang kung minsan kasi naaawa naman ako doon sa mga guards. Kasi syempre wala naman, lalo na nitong lockdown, wala naman silang pupuntahan. So, ganun po. Regarding po doon sa license, itinadala, kumbaga, di po ba, doon sa training center. Na ito naman ngayon, si Nemesio Adorable at Eddie Miran, mga security guard sa Valenzuela. Magandang tanghali po sa inyong dalawa. Magandang tanghali, sir. Sinasabi niyo po sa akin kanina, 233 lamang ang binibigay sa inyong sweldo kada araw. Tapos 12 oras. Sus Mariosep. Pagkatapos, delayed. Delayed pa, sir. Ano, 25. Kinabukasan, bibigyan ka ng 1,000. Tapos
1,000 na binibigay. 1,000. Parang bali lang. Parang bali lang, sir. Bali lang? Kayo pa may utang na loob kasi pinabali kayo. Pabalik-balik pa doon, sir, kung kailan darating yung magpapasahod. At bakit daw po nila ginagawa ito? Sabi po nila, nagkakaproblema raw po sa bangko. Eh baka nagkakaproblema sa ugali ng amo na baka may bisyo. Sa ganun hindi. Alam mo, bilib ako sa mga katulad mong kumplena na kinakampihan mo pa yung iyong amo. Kasi kamamatay lang din yung may-ari talaga namin, yung medyo. Oh, hindi ba kayo nakarma yun? Sobra, maaari, sir. O ngayon, gumanti ka na rin. Nakaganti na rin. Pumitik ka na rin. Akala kanina ka, kampihan pa rin. Para mabigyan linaw ang reklamo nilang dalawa, makausap natin si Miss Liza Soriano, Sekretarya ng Stamina Security Agency. Ma'am Liza, magandang tanghali po. Opo. Bakit ma'am hindi po sila napapasweldohan ng tama at sa tamang oras din? Nagsasahod sila, sir. Kung sila po yung nagsasahod, bakit po sila napunta rito? Hindi naman sila nagsasabi, sir. Pero dito sa payroll namin, sumasahod po yan every month. Every 15 days. Okay, so ang sinasabi niyo po ngayon, sinungaling itong dalawa. Ba't po sila magsinungaling? Ay, hindi ko rin alam, sir. Kaya sabi ko sa kanila, sumasahod naman. Wala naman pong hindi binigay na sa Sige, magsalita ho kayong dalawa kasi pinapalabas ngayon ni ma'am, kayo po yung mga sinungaling dalawa. Sige ho. Paano nangyari yun, ma'am? Kahapon lang yung binigay yung bali namin yung pinakasweldo. Kailan ba kami dapat? Sahod ka na? Kailan ba kami dapat sumildo, di ba? 25? O 25? Wala 25. Tapos sabi niyo bukas, binigyan lang niyo kami ng 1,000. Tapos kinabukasan, binigyan niyo kami ng 1,000. Tama ba naman yun? 10 araw na nga ang pundo namin. Tapos hindi lang naman ngayon ang nangyari. Sir, binabaan na tayo ng telepono. So, ibig sabihin, sila po ang sinungaling at hindi kayo. Nasa linya ng ating telepono, si Colonel Brandy Usana, Deputy Director ng SOSYA. Magandang tanghali po, Colonel. Sir, Magandang tanghali din po sa inyo, Sir Rafi, at inyong mga tagapakinig. kailangan po ng drastic action dito po sa problema ng dalawa nating pobreng SG. Sasamahan po namin dyan sa inyo, patatawag niyo po yung may-ari ng agency o kung sino man pwede ipatawag at doon po sa harap ng dalawa, obligahin po sila na sweldohan sila ng tama at huwag nang pagtabawin na para mga kalabaw na 12 oras kada Actually, araw. sir, yung pong 12 oras, kung hindi po sila nabibigyan ng karampatang overtime pay, kasi 8 hours lang po talaga ang sadya nilang bilang ng oras na magservisyo, eh may violation na po doon ang agency. Ang alam ko po, ang validity ng license ng agency ay up to August 2017 lang. At kung hindi niya po kakaharapin yung mga reklamo, ay magiging pending po ito sa SOSYA at hindi po niya may po-process yung kanilang application for Yan. Oh, narinig niyo mga sir, hanggang August na lang. Kapag hindi sila umayos-ayos at hindi binigay yung karampatang sweldo niyo at benepisyo, hindi marirenew ang kanilang lisensya. Tama, sir? Yes, sir. Sige po, asahan po namin, Colonel, na ma-action na po itong reklamo ng dalawa nating pobreng SG. Colonel, salamat po ha. Yes, sir. God bless po. Yes. Sasama namin. Ang susunod po nating kaso ay may kinalaman sa mga manggagawa na nasa presinto ngayon. Hindi dahil sila po ay gumawa ng krimen or anything against the law. Sila po ay nasa presinto dahil doon po sila tutulog sapagkat wala na silang matulugan. Shari, dagdagan mo yung kwento. Yes, Idol, tama po kayo dyan. Rafi Tulfo in Action Facebook page ang mismo pong tinag ni OIC Rodrigo Munar at mga kasamahan niyang security guard sa viral video po ngayon. Ito po ay kasunod ng hindi pagbigay ng kanilang mga sahod, gayon din po ng ayuda. Tila pinabayaan po sila ng kanilang agency dahil kapag tumatawag po sila ay pinapatayan ng tawag at hindi rin daw po sumasagot sa mga text. Kami ng kunting tulong kay Sir Rafi. Sir Rafi, Idol, ang hininga namin, sir, yung kunting ayuda ng aming agency. Pinabayaan kami. 3 DTR na ipapasa namin, sir, sa Jace. Kaya, sir, sana actionan naman ninyo ito, sir, kasi kami ang humingi una. Panginoon, at saka umaasa kami sa inyong tulong, sir. Maraming salamat. Good morning sa inyong lahat, sir. Mabuhay kayo, sir. Pinapabura daw po ng agency ang viral video at nang tumanggi silang burahin ito, pinalaya sila at ngayon po, tama po kayo Idol, nanunuluyan po sila sa police station po dyan sa Calamba, Laguna. Makakausap niyo po si OIC Rodrigo Munar, Idol, Okay. ng GTDV Security Agency. Mr. Munar, magandang hapon po sa inyo, sir. Po, sir. Magandang sir, kayo, sir. Opo. So, sir, nasa presinto kayo ngayon at diyan kayo natutulog. Ilang araw na po kayo dyan sa presinto? Paggabi, sir, dumating kami dito, sir, mga alas 3, sir, kasi pinalabas kami po doon sa Panta. Alaon namin, sir. Pinalabas kami na lang, sir, na pinipilit kami kunin sa agency, tapos pinapabura nila yung pinili namin sa'yo, sir. Hindi naman nagpabayad kasi napagabalik sa rin na nila kami, sir. Kailan po kayo pinalayas doon? Kapo, sir, mga alaon namin dyan, sir. At ano po yung dahilan ulit kung bakit kayo pinalayas, sir? Sir, dumating yung inspector namin na dalawa, sir. Kinausap nila kami. Tapos binigay yung mga sweldo ng kasama namin. Sa amin, sir, hindi binigay. Kukunin daw namin sa opisina yung sweldo namin. At tapos kurain daw namin yung sir, yung video. Ang sinagot ko sa kanila, sir, kayo naman ang duty, kakain ka ng ilang araw, 2 araw na 2 sopang bigas kamote. Kaya ba ninyo yun? Sabi ko sa kanila, sir, pinabalik-balik na sila kami, sir. Okay. So, in other words, talagang inabandon na kayo, pinabayaan kayo doon at ginugutom kayo, sir? Opo, sir, kasi maganda naman, nagpapasalamat kami yung police na nakakita sa Facebook namin, sir, na pinapunta kami dito sa police station Calamba, sir, na dito kami daw para mas kami sa nila, sir. Opo. So, yung pulis ang nagmagandang loob, nag-volunteer at ibinigay po yung presinto na espasyo ninyo para kayo po tumuloy dyan. Opo, sir. Ang parangal po ng pulis para mabigyan natin ng pasalamat mamaya. Angelo Ariola po, sir, pero hindi siya namin natatgan. Pero sabi naman ng mga politiko na lalo na yung kanilang gate, na dito kami, sir, at sila nagbibigyan ng pagkain namin dito, sir. Okay. Kayo po, pinag-duty at hindi po sinisweldohan. Opo, sir, tatlong DTR na po yung sweldo namin na nawala na kami ng... 3 DTR meaning 3 kinsenas. Tama. Opo, sir. 3 kinsenas kayo hindi sinisweldohan tapos tinitipid po yung pagkain nyo, ginugutom kayo, ganun ho ba? Opo, ganun na, sir. Tapos ang gusto nilang mangyari, sir, nung nagsabi ako na pati yung health namin, isang taon na walang hulog, pati yung pangkuha nyo sa mga patay, sir, tingin ba na may patay, sir, sinabi namin yun daw ang patakaran nila, sir, Okay. So, pati yung pag-contribution sa mga patay, yan po yung gawain po ng karamihan sa mga agency, yung forced deduction sa payroll para contribution daw sa mga empleyado na mamamatay. Magkano po binabawas sa inyong sweldo every payday? Minsan, sir, 500, minsan pag nagkasunod ng dalawang yung
yung isang basic na binibigay, sir, may dalawa ka na nagsabay na may patay, sir, eh. Tapos bukod pa po dyan, sir, nag-check po kayo sa mga agency na sabi nila maghuhulog sila, kaya kayo binabawasan ng sa inyong sweldo, hindi sila nag-remit sa PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Wala po, sir, nung nalaman nila, sir, na namin yung video namin, sir, yung mga binigay nila kahapon na PhilHealth sa kasama namin, sir, automatic na may karga lahat, sir, pero ang tinatanong ko, sir, yung resibo, sir, eh. Meron ho ba kayong mga lisensya galing sa SOSYA? Kompleto, sir. Yung pang sinabi ko, sir, yung lisensya namin, sir, kung sino kayo mga lisensyado, sir, kami pang ginano nila, ang sinabi ko sa kanila. Yung mga may isandaan na tao nyo, mga walang lisensya yung kalati. Bakit kami pag inipit nyo ganito, sabi ko, sir? Okay, anong pangalan po ng inyong agency, sir? DB agency, sir. Okay, yung po pinadidelete na video, yun ho ba yung video na nanawagan kayo sa amin? Opo, sir. Wala naman kayo sinabi masama doon? Nagmura ba kayo doon? Wala po, sir. Hindi naman po kami nagmura, kung di na napalakas ko lang yung boses ko na hindi naman ako nagmura. Bakit ganito ang ginawa nyo, binigay nyo yung mga kasama namin, tapos pull out kami bigla-bigla sa ganito. Sino po doon sa agency na nakausap? Nung tumawag ako sa kanila, sir, na una nagsabi ko sa sildo, pinatayin ako ng cellphone, tapos nagsabi po ako doon sa inspector, huwag kayo magsabi sa atin sa opisina kayo, sabi nila sa amin, sir, ang sabi ko kayo ng inspector, tumawag ko sa office, tapos patuloy naman yun sa amin kasi gutom na kami dito, sir, sabi ko, wala pa rin ang abiso nila, sir, eh. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Perla De Vera. Ma'am Perla, sa kabilang linya po, yun yung mga security guard na ngayon po sa kasalukuyan nakikituloy po sa presinto dahil pinalayas niyo po sila sa kanilang barracks. Sir, bali regarding on that point, hindi po kami magsasalita. Bali yung attorney po namin yung contact dyan. Ma'am, pwede ba makausap yung attorney ninyo? Sir, bali tinatawagan po namin yung attorney namin, tapos sila po yung tatawag din sa inyo. Opo, ganito po mangyari, ma'am. Ano? Kami rin po, may attorney kami rin. Idol, sa ating pong next na sumbong ataksyon, nakakausap niyo po, Idol, si SG Randal Bermilio, si SG Rodelio Aguilar, and si SG Manny De Asis. Marami po sila. And nirereklamo nila, Idol, yung mababang pasweldo sa kanila, galing po sa kanilang kumpanya, 319 pesos sa loob po ng 12 oras ang bigay lamang po sa kanila. Idol, kahit po benefits, wala din po. Oh, okay. Kulang po, Idol, ng 486.50. Kung 12 hours po, dapat nasa 805. Oo nga pala, ano? Saan ba silang trabaho? Saan yung Yan site? po ay, Idol, sa Precise Solution Security Agency. Magandang hapon po, SG Randal Bermilio. Sir, Good morning po, Sir Idol Moping. hapon na po, sir. Kasi kanina, dapat sa umaga sila, hindi kinapos na oras. Kaya ito, isinalang natin ngayon dito sa Wandes Radio. Sir, saan po yung pinagdudutihan nyo? Sir, Dito po sa Bacan. Santo Cristo po, Idol. Branteng Lote. Parking lots. ano pong syudad po yan, sir? Santo Cristo, Binondo, sir. Binondo. Oh, NCR. Dapat 537. 319 naman po, sir, ang pasweldo sa inyo. Opo, Idol. Tapos 12 hours po, 319. Opo, Idol. 319 hours. Nagkagewang-gewang ng mundo. Ba't kayo pumapayag, sir? Sobra Wala naman. magawa, Idol, eh. Tapos wala pang benefits? Yung iba kong kasama, Idol, walang benefits. Pero yung benefits namin, iba yung naguhulog. Yung mas may-ari ng kumpanya dito. Teka. Yung benefits po ninyo, dapat ang naguhulog niyan yung inyong agency. Kasi doon Opo, kayo sana, sweldo. Pero Opo, sana. sa halip, yung nalang pinagdudutihan nyo, yung kliyente na yung agency. Opo, Idol. Sila po nagtulog. Naawa siguro sa inyo. Siguro, Idol. Naawa siguro. Ano ba yung pinagdudutihan nyo? Bakanting lote po, sir. Private parking lots, Idol. Sige, kausapin natin to si Mr. Arnel Birakit, Operations Manager. Sir Arnel, magandang hapon, sir. Hello? Magandang hapon po, Sir Arnel. Yes, sir. Good afternoon po. Opo. Sir, ang sahuran ngayon sa NCR is 537. Alam niyo po yun, sir, ano? Okay, sir. Okay. Bakit po yung mga tauhan ninyo, sir? 12 hours, 319 pesos lang. Ano, sir, yun eh. Pwede ko bang, ano, sir, i-ano muna doon sa boss ko bago ko sagutin yan sa abogado? Abogado, bakit ka pa mag-abogado? Napakasimpleng katanungan lang. At Sige, simpleng sir, kasagutan ang ako kailangan ko. din, Sir, do you agree na 537 po ang pasweldo dapat sa NCR? You agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And do you agree na 319 pesos lang ang pinasasweldo sa mga tao ninyo na inyong kumpanya? You agree? I-check ko, sir. I-check ko po sa accounting namin. Sir, 319 lamang, sir. Dahil kung hindi po 319, hindi sana sila magreklamo. Opo. Okay. Now, sir, do you agree na pwede ko kayo ipasara? Ano po, sir? Pwede ko kayo ipasara, sir? Saan po, sir? Yung inyong kumpanya, kasi nga po, gumagawa kayo ng mga illegal, tulad ng hindi pagpapasahod ng tama sa inyong mga empleyado, pang-api, pang-lalamang. Oh, Matuloy sir, pa ayusin na lang namin kung ayusin na lang namin sa mga empleyado namin. Ayusin nyo na lang. Okay. Opo, opo. Ito po mangyayari, sir. Sa sosya po namin dadalhin to kasi mas takot kayo sa sosya kaysa sa dole. Pero dole marami pa rin magagawa para sa mga security guard against you. Yung pong difference na 486 pesos and 50 cents. 486 kada araw. Gano'n na kayo katagal dyan, Sir Randal? Idol? Gano'n na kayo katagal dyan nag-duty, sir? Isang taon na, Idol. Oh! Kaya kasama ko may 2 taon na. Very good kasi 2 years ang cut-off eh. Nako, Mr. Birakit, mababangkrut kayo dahil kung 486 times 2 years. Everyday ba kayo, sir? Wala kayong day off? SG Randal? Wala, Idol. Diretso, Idol. Hello, sir. Hello. Opo, sir. Sir Arnel. Sir. Sige, sir. Ayusin na lang namin sa kanila. Wala namang problema dito. Ganito sir nangyari, sir. Salamat naman, sir. Inirerespeto naman namin yung inyo. Ang ano po, nirespeto niyo po yung kanilang karapatan, ano po? Opo. So, doon tayo magkita-kita, sir, sa sosya, ano po? Ano, sir? Sige, sir. I-ano ko muna dun sa boss ko kung ano yung Basta ayusin namin yan, Ang boss niyo ba, sir, retired PNP or AFP? Hindi, sir. Plain civilian po. Civilian po siya. Mm-mm. Okay. SG Randal, meron ba kayong mga lisensya? Binigyan ba kayo ng mga lisensya? Bagong lisensya lang, Idol. Bago lang. Pero nung nakaraan, wala kami lisensya. Nag-duty kami na walang lisensya. Bago lang yung lisensya namin, Idol. Okay, tama yan. Okay. Tapos walang benefits. So, sige po, Mr. Birakit, magkita-kita ko tayo sa sosya. Ano po, sir? Magandang hapon po, sir. Hello, sir. Sige po. Times makuha ka ng calculator para malaman nila, sir, yung mga SG natin magkano ma-expect nila. So, short ng 486. So, 486 times 30.
ito yung sisingilin natin. Seryoso, mga SG, sir, makinig kayo, times 30. 14,580. Wala rin silang day off eh. 14,580 times 12. 174,000 po, Sir Randall. Ang matatanggap, kung sino man sa inyo ay 1 year nagtatrabaho dyan ng walang day off tuloy-tuloy. 174,960. I-times 2 mo. Yung 2 taon na, 349,920. Bankrupt. Bankrupt ka, wak ka nga. Pinun kasi. Okay. Idol, i-next na po natin, ito pong sila SG, Jessica Marinas. Marami po sila, Idol, and nirereklamo po nila. Ito nga, gaya po ng sinabi nyo, Idol, mababang pasahod Okay. sa kanila. Dito po Okay. tayo. Okay. Sige. Idol, sila po ay sumasahod lamang po ng 400 pesos sa loob po ng 12 hours. Kita mo yan? Yes, Idol. Ito naman po yung sinasabi ko. Ito lang, oh. Pasok pa kayo. Ayan po, may mga dala silang plastic container, kardero, naka-uniforme pa po sila. Ito, 400 pesos, 12 hours. Marami pa po yan. Makinig ko kayo mabuti. Sana nakikinig po yung Sosya, sana nakikinig po yung Dole. Sana nakikinig po yung Padpaw. Magandang hapon po sa inyo. Sino unang magsalita? Kayo po, madam? po, sir. Saan po kayo nag-duty, madam? Sa Dong Info Group. Gusto po sa Maribeles Bataan po. Bataan. Okay. Magkano ba yung rate sa Bataan, Odette? 420. Okay, ang rate sa Bataan. Ang bigay po sa inyo is? 400 po nung una, pero po itong latest po natin namin, meron na pong dagdag na 20. So, eksakto na, 420. Opo, 420 po. Ito lang po, although nung... Ito lang, pero how long na underpaid kayo? 400 po, sir. Gano'n katagal? Mula po nung April 1 hanggang ngayon po nung ano. Okay, ngayon na. Opo, sir. Pero babawiin natin yun, Opo, back pay. sir. Now, 12 hours. Opo, sir. Minsan po, sir, may 48 pa, may 30. 48 hours. So, pag 48 hours, ibig sabihin 2 araw straight. Yes po, sir. Ito po yung sinasabi ko. Walang tulog-tulog yan. Bakit po pinagdidiretso kayo? Dahil nga po minsan po yung mga gwardiya niya ayaw na pong pumasok sa kanya dahil nga po ganun nga po. Pag naman po bumabali po sila, kami po, bibigyan po kami ng 500, namamasahe po kami, sir. Kumakain po kami, sir. Hahanapan niya po kami ng bakit daw po hindi na napagkakasya yung 500 na yun. Kayo pang sinisisi. Hindi na kayo binayaran maayos, kayo pa may kasalanan. Opo. Kung bakit At hindi opo, nagkasya sir. yung sweldo nyo. Hindi dire-diretsuin ko na po sa salita Sige ko, po, sir. sige po, ma'am. Ngayon po, sir, nagpakuha pa po siya sa amin ng gwardiya para po ipasok sa kanya sa amin naman po para po, siyempre po, kahit po paano, malaking tulong na po sa amin per 400 dahil po, walang-wala po talaga kami pwedeng pagkakitaan. Pumayag po kami na kumuha po kami ng gwardiya. Ang sabi po niya, 15 na gwardiya ang kailangan niya. So sabi ko sa kanya, 15 po. 15. Ngayon po, ang sabi ko po sa kanya, sige po ma'am, susubukan ko po makakuha ng 15 gwardiya. Then nagpunta po ako ng Bulacan kasi po taga Bulacan po sir talaga Nagrekruto ako. kayo? Nagkuha po ako ng mga gwardiya. Nakakuha po ako ng 6 po, umuwi po yung isa. Nagpadala po si sir ng pamasahe dahil ang sabi po niya, libre ang pamasahe. Tapos pati po yun sa bahay. Pero hanggang ngayon po sir, yung bahay na sinasabi niya, 2 na lang po ang natitirang gwardiya na nakuha ko po sa 6 po na pumunta dito. Dahil? Dahil po, wala po siyang maibigay na boarding house po. Sa amin po lahat nakatira yun. Halos nag-shoulder po ako na mag-produce para makain, Okay. Minsan po, Sige po, bago na ipapatuloy yan, doon po muna sa inyo, paswelo sa inyo. 12 hours, kuminsan 48 hours, straight pay lang kayo sa 420. sir. Ngayon, may benepisyo po, wala? Wala po sir. Kinakaltasan kayo. Ito lang, ang kaltas lang po sa amin bali, yung pong license po namin bali, 3,000 na po nakakaltas sa amin. Okay, ano lang, mamaya na po yan. So, wala kayong benefits. SSS po. Pilar Pag-ibig. Wala po. Kinakaltasan kayo, hindi? Hindi po sir. Hindi. Pero wala kayong benefits. Wala po, sir. So, kapag nagkasakit kayo, Wala you're po, on your sir. own. Opo, sir. Okay. 30-man pay. Nagkaroon po kami ng 13-month pay. Tapos po kami pong dalawa kasi nagkaroon kami pero naging anong nangyari po sir, installment po, 2 bigay po. Tag 2,200 yung isa una, tapos 2,000 po yung Dapat po pangalawa. 1 month worth of salary. Kahit installment pero dapat po buo. At by December 24, dapat po nabigay na. Wala po. Wala. By January na po bago po mag-ano na po naibigay yun, magbagong taon sir. Okay. Wala Tapos kayong po, holiday pay? Wala po sir. Night differential? Wala po sir. Pay slip? Meron po kami payslip pero andito pa may dala po kami payslip sir. Meron po kayong mga illegal deduction? Meron po nakalagay doon pero wala po kaltas sir. Anong nakalagay? SS po tapos po yung kompleto po Pero na hindi pero naman wala po kinakaltasan. kaltas. Okay. Tapos ano po yung sabi nyo na kinakaltasan kayo para sa lisensya? License po sir pero handwriting lang po yung una at pangalawa. Ba't kayo kinakaltasan para sa lisensya? Para daw po sa lisensya namin magkaroon po kami lisensya sir. So, ibig sabihin nag-duty kayo walang lisensya? Opo sir, yun po ang totoo sir. Pinahawak kayo ng baril? Hindi naman po sir. O maski na pero dapat meron kayong lisensya? Opo, sir. So, anong sabi nila? Sila na bahala sa lisensya? Opo sir. So, non-appearance? Wala po. Nanghihingi po nagkakaltas po sa amin yung OM namin ng sa license po. Pero ni isang requirements po, wala po siyang hinihingi sa amin. Kaya po nagtataka po kami. Kaya nga po, yun ang sinasabi ko, non-appearance, house siya po yun. Opo. Pixel po yun, pamimixer po yun. Opo, Kasi, sir. kailangan, para ma-applyan po kayo ng lisensya, marami pong mga requirements hihingi sa inyo. Opo, Tapos sir. mag-exam po kayo niyan. Opo, Tapos sir. meron pa yung psychiatric exam. Opo, sir. Pagkatapos pupunta kayo doon, sa krami, magpapakita kayo. So, na-bypass nyo lahat yan, sa halagang gusto nila, pamimixer po yun. Opo, sir. Illegal po yun. Now, meron po tayong mga sisingilin sa kanila. Yung mga back pay nyo po. Tapos, bukod sa back pay, yung pong 30-man pay. And then, yung pong sa holiday pay, meron po binibigay sa inyo? Wala po sir. Okay.
Saan po kayo nag-duty? Bulacan? Hindi po sir, sa Maribeles, Bataan po sir. Bataan, sorry, Bataan. Umpisahan natin kay Colonel Reynaldo Cabico, Chief Regional Civil Security Unit, Region 3. So, siya po ito, no? Apo. Colonel, magandang hapon po, Colonel. Yes sir, magandang hapon din po. Colonel, sasamahan po namin sila, itong mga security guard dito, para kayo po'y maging tulay ng sa gayon. Ito pong kanilang agency na RDP agency, may bigay po yung kanilang mga back pay. Matigil na po yung mga pang-api sa kanila ng kanilang agency na matagal na pong nangyari. Pwede ba, sir? Yes sir, imbestigahan po natin at ipapatawag po natin sa yung licensing mismo po ng agency po. Kasi, sir, pinangakuan sila ng lisensya, na magagaling sa SOSYA, non-appearance, and ikakaltasan na sa sweldo nila yung para sa lisensya nila. Pwede ba yun, sir? Is there such thing as Wala pong non-appearance? sir, wala pong ganun sir. Wala pong non-appearance. Pag non-appearance po, recto po galing yung ID po ng mga yan. Ibig sabihin po sir, wala po silang training. Yun ang sinasabi ko kanina. Sige, sir, paimbestigahan niyo po itong agency, sir, pero ang importante sa akin, sir, yung una, makuha muna yung mga sweldo nila, mga back pay, and then pangalawa, sitahin po yung mga illegal practices ng agency. At, sir, Yes sir. mailipan Yes, sir. po yung mga pera nila. Salamat po, sir, ha? Yes sir, actionan po natin agad yan sir. Thank you po. Madam Geraldine Panlilio, Assistant Regional Director, Dole, Region 3. Magandang hapon po, Ma'am Magandang Geraldine. hapon po. Magandang hapon. Madam, sasamahan po namin sila, yung mga nandito sa amin ngayon, itong mga security guard, para kasama na po yung SOSYA, inspeksyonin po natin yung kanilang agency, and then pangalawa, para maibigay na po, diyan po magkaroon ng bayaran sa inyong tanggapan, lahat po ng mga pera na nakamkam po ng agency sa kanila. Pwede, ma'am? Sige po, opo. Wala po problema. Mas maganda po para maayos po natin ito. Opo, diyan po sa inyong agency magkabayaran. Usually kasi, ma'am, ang ginagawa namin, dadaan muna kami sa SOSYA, and then yung SOSYA ang magbibigay ng hatol, meaning obligahin yung agency na magbayad, at kapag agree na sa pagbayaran, diyan po mangyari sa Dole. Okay, ma'am? Okay po, no problem po. Salamat po, ha? Opo, thank you din po. Okay. Ma'am, sir, bukas na bukas sama namin kayo dun sa unang-una sa SOSYA and then pangalawa sa Salamat po Dole. sir. Makukuha niyo po yung mga pera niyo. Thank you po sir. Salamat po. At ako po ay nagpapasalamat na kayo po ay pumunta rito sa halip na kayo po ay gagawa na hindi ka nais-nais. Salamat din po sir. Magandang hapon Maraming sa inyo. sir. Salamat po. Ano po kasi pinong tanong, paano po yung accident po ako? Accident po. Okay. Kasi nung one time na naka-duty ako, na-accident ako nun. Kasi Hindi kayo- 36 hours na ako eh. So, papaalam ako nun, di ako pinayagang umuwi. Kasi 36 hours na ako, antok na ako. 36 hours ka nag-duty? Opo. Oh, ito yung sinasabi Nakikip ko po ako nun. Ito yung sinasabi ko eh. Straight to Bisyo, hindi nyo kami pinapasahod ng tama. NCR po tayo, Manila rate, pinapasahod nyo lang kami ng 466, 12 hours duty. Yung mga benefits namin, hindi nyo binabayaran. SS Pag-ibig PhilHealth, walang hulog. Pagka may holiday, hindi nyo kami binabayaran. Tapos pinag-duty nyo pa kami ng peke yung lisensya namin na binayaran naman namin sa inyo. Makakausap po natin si Sir Leonilo Irinco Jr. at makasamahan niyang SG sa Sidekick. Okay itong pangalan, Sidekick for Security. Sir, magandang umaga po sa inyo, Sir Leonilo. Sir Idol, magandang umaga po. Saan po kayo nakadetalye po, Sir? Dito po sa pinag ko ng Makati. Makati. Apo, Okay, so NCR. So dapat po Yes, sir. 537. Ano po yung pinakareklamo niyo, Sir? wala po kami sa minimum. Tapos po, wala po kami benefits po, hindi kami nahulugan. Tapos po yung 31 po, wala po kami bayad pag yung po may 31. Katuwiran po nila, pag February daw po, is complete ang pag-tawag namin. Okay, tuwing pag may 31 sa kalendaryo, libre yon, magtatrabaho kayo ng libre. Tama? Yes, sir. Tapos, wala sa minimum. Meaning, magkano po yung pinapasahod sa kanyo kada araw? 450 po sir sa mga blood po. 450 tapos 12 hours pa siguro. 12 hours po, 12 hours. Wala na nga sa minimum, hindi pa nagbabayad ng OT. Hindi pa po sir. At walang 13-month pay at sa 31 ng buwan, libre ang trabaho ninyo. Yes po, At walang benefits. wala po idol. How about yung night differential? Wala rin idol. At saka holiday day po, idol. Nasabi niyo po sa aming research na wala po kayong lisensya or fake ang lisensya ninyo? Yan po sir, fake po yung license namin sir na binigay po nila sa amin. At ngayon sir, ang balita namin, kayo na po ay pinalayas na? Yes sir. So, sila ang katapat nito eh. Oh, sa SOSYA yari na to, lulundag to, maihito sa salawal, itong agency nito, promise. Kasi, nag-i-issue ng fake license, ano yan? Ha, ganun-ganun lang, wala papalit na parusa, mapapasara kayo, makukulong pa. Okay, forgery. At estafa kasi nagbayad sila, and then yung binayad nila, nito mga SG, ay para sa isang fake at itinakas yung pera, so doble. Oh. Ang kanilang kaso. Sir Leonilo, Hello po idol. so sir, wala na raw po kayo dyan sa inyong kumpanya, sa agency, pinalayas po kayo. Yes po sir, bali po nagdala sila ng pulis po, pinulad po kami ng persahan po. Para hindi naman po mag-provoke ng gulo sa site sir, umalis na lang po kami. Ang mga kasamahan ko sir kasi malalayo yung probinsya. Samar po, pag-alagala po kami ngayon dito, nung nakarap po, nasa TV5 po kami, nasa harap po ng Pioneer. Teka muna. Kami mapupunta na idol. Oh, saan po kayo ngayon? Saan banda kayo ngayon, sir? Sir, nandito po kami ngayon sa labas ng site ng project po. Sa labas ng site ng project. Opo, kasi bawal po dun sa harap ng Pioneer sir, sa TV5 kasi dadaputin po kami ng barangay. Totoo po, tama po yan. So, bakit po yung polis nakialam? Kasama po nila sir. So sila tumawag ng polis. Opo, kasama po nila sir. Sa halip na dapat, kung ganun yung mga issue na yan, ang tinawag nila ay yung taga-labor o dili kay SOSYA. Tama? Opo sir. Okay, gano'n na kayo katagal ng trabaho dyan, sir? Sir, ako po magtatatlong taon na po ako sir. 3 taon na po sir talaga. O, sir, may matatanggap pa dapat na separation pay kung kayo po'y sinibak. Lahat po kayo, tigta 3 taon na. Opo sir, yung ibang kasamaan, may 1 year po, may 2 years. Malaki-laki po matatanggap niyo po, sir, na pera. Sinisiguro ko po sa inyo. Kaya nga sinabi ko kanina pa kay Odette dito, sa taas pa lang kila Carol. SOSYA lang katapat nito eh. Bakit? Wala tayong makatawag sa SOSYA? Ayaw na makapag-usap sir. Aha. Ayaw ng SOSYA, imposible. Hindi, tatawagan natin si General Osana. Si Debold Sinas, si Chief PNP, tawagan. Marami naman pwede tawagan dyan, di ba? Hindi nga, si Debold, si General Debold Sinas, para sabihan niya SOSYA. SOSYA kasi under sa PNP yan. Wala? Wala.
Ayaw mo pa ng sosya? Imposible. Ayaw mo pa ng sosya? Imposible. Ayaw mo pa ng sosya? Imposible. Dati nagpapa-on air. Dati nagpapa-on air. Tawagin yung sosya. Kasi nakakainis to eh. Ngayon pa lamang kumakalabog na po yung dibdib ko sa awa dito po sa ating mga SG. Pumunta po sila sa harap ng TV5 para humingi ng ayuda dahil pinalayas pala sila ilang araw na. And of course, hindi sila pwede pumila dyan kaya kailangan silang paalisin ng mga tanod. Sige, sir, huwag kayong mag-alala. Sir Leonilo, magpapunta po ako ng reporter ko dyan para tulungan po kayo. Salamat po, Idol. Dahil po sa aming agency, nag-delay po palagi yung sahod namin. Na dapat nasa sahurin po namin, October 10. Sinahod po nila po, kalahati lang po. Tapos yung kalahati po, sinahod po nila sa 25 na po. Ang nais lang po namin na makuha po yung sahod namin. Si John Carlo Rosales, marami po sila nirereklamo nila ang kulang sa kanilang pasahod at lagi din daw pong atrasado ang kanilang sweldo. Mga SG. Mga SG po, idol. Sir John, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Saan kayo naka-duty ngayon, Sir John? Saang syudad? Dito po, Sir, sa sa Taguig, BGC po. Tagig. So, ibig sabihin NCR po yan. At dapat po, 537. Magkano po pasahod sa inyo? 610 po, Sir. Abab, minimum kayo. Ang siste, ilang oras kayo pinagtatrabaho? 12 hours po. Yun. Walang OT. Wala po, Sir. Okay. Benefits po, sir? Wala po, Sir. Walang benefits. Tapos, 12 hours kayo. So, yung 4 hours, walang bayad. Ilang araw sa isang linggo kayo pinagtatrabaho? Nung dati, Sir, nung kasagsaga, nung wala pang lockdown, straight po, nung ngayong ano po, may lockdown, kasi marami po kaming floating na security guard. Pinagati-hatian na lang po namin yung mga duties namin. Pero so ngayon, sir, 12 hours at ilang days in a week? 12 days, Sir. Minsan 13 days. 13 days in 2 weeks. Yes po. Yes, yes. Okay, so ibig sabihin parang 1 day lang ang off nyo. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, ano? Kaya nga yung mga security guard, kapag nainkwento nyo sila sa mga mall o sa mga subdivision o kung saan man at kayo po ay sinaway, pinagsabihan, sinusunod po nila yung patakaran ng amo na pinagdudutihan nila. Now, huwag niyo po masamain yon. At i-consider niyo rin po kung minsan kung halimbawa hindi magandang approach, these are the people na palaging na-stress dahil aping-api sila. Sino hindi ma-stress nito? 12 hours. Buti nga ngayon, nakapag-day off na sila. And then, underpaid, overworked, wala pang benepisyo. Mabubuli nga talaga mga to. Gail Marasigan, Admin Staff Marasigan Investigation Security Agency. Magandang hapon po, Ma'am Gail. Hello, sir po. Opo, good afternoon po. Ma'am Gail, ito pong mga empleyado ninyo, itong sila John Carlo na naka-duty sa BGC. Hindi po tama yung mga pasahod sa kanila, madam? Opo. Ma'am, pakicorrect na lang po. Tapos pakibigay po yung mga sweldong hindi nabigay sa kanila, yung mga kulang. Pwede ho ba? Opo, wait lang. Pakisabi po sa inyong amo. Nandiyan ho ba yung amo nyo, pinaka-boss? Sandali lang po, tinatawagin na po ngayon, sir. Opo. Ano pangalan po yung pinaka-boss nyo? Hello po? Opo, sir. Opo. Sandali lang po, tinatawagan lang po namin, kinokontak lang po namin. Sir John, Yes po, Sir. ganito po yung gagawin natin. Pupunta po tayo sa sosya. At doon sa sosya, ipatatawag sila. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho dyan sa agency nyo, sir? Ako po, Sir, 7 months pa po, pero yung mga kasama ko po, sa mga 6 years, sinihap na po yung pinakamataas, yung mga kasama ko yung iba, at sa mga 5 years, 3 years, 2 years. Okay. Ito po yung patakaran sa DOLE na, at batas po natin to. Hanggang 2 years lang po ang mababawin yung pera, yung mga hindi nabigay sa inyo. So, yung mga 3 years, sayang. Yung 4, 5, 6. At least sa'yo, sir, 7 months. Makuha natin lahat yun, yung 7 months na retro na hindi nyo nakuha. Kukunin po natin up to the last centavo. Sasamahan. Maraming salamat po, Sir. Apo, sir. Huwag mo ibababa ang telepono, sir. I-schedule po namin yung pagsama namin sa inyo sa sosya. Okay, sir? Okay, Sir. Nasa studio po natin yung mga SG po natin na si Elmer SG Elber ng Batak and SG Jonathan Cruz. Nirereklamo po nila, idol, ang kanilang agency dahil sa mababang pasahod po sa kanila. Ito na naman tayo. Ito yung sinasabi namin dito noon pa. Ang mga security guard po, ang pinaka-aping-aping mga manggagawa. Totoo po yan. Palagi silang overworked and yet underpaid. Ganun na nga po yung sitwasyon, ninanakawan pa sila. Bukod sa ninanakawan na nga sila, binabalasubas pa sila, pinapagalitan, pinagbibintangan na nagnakaw while on duty at kung ano pa. Pag nangutang sila sa kanilang amo dahil kapos yung sweldo, papatuhan ng 5-6. Kapag sila po ipupunta sa ospital, magpagamot, malaman-laman nila wala silang SSS pala PhilHealth. So anong gagawin nila? Mangungutang po sila sa kanilang amo para may pampagamot sa kanilang anak. Yes, papautangin, pero 5-6. Talaga namang antitigas ng ulo nito mga agency na ito. Kaya yung nangyari po sa Green Hills noon, na may nag-orimentar ng security guard, dinadasal ko po yan, hindi ako nagbibiro araw-araw. Kasi araw-araw po may pumunta dito mga SG, na sana wag na maulit yun. Na sana matigil na po itong pag-aapi sa ating mga SG. Kami po ay araw-araw gumagawa ng solusyon sa mga problema na lalapit sa amin, pero time and time again, yun po ay band-aid solution lamang. Lalapit sila dito, tutulungan namin. Ang gusto sana namin mangyari, forever matigil na to. Ilang beses ko na po kinausap yung mga taga-AXIS, nagdadapt na po sila, at sana po, yan po ay pumasa. Yung batas na yan, tungkol sa ating mga SG. Everyday yan. Sa pila dito, karamihan sa kanila mga SG. Pare-pareho po yung mga reklamo. Ito, galing pa sila ng Bohol. Opo. Sir Elmer, Sir Jonathan. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. Maayong hapon, salamat po sa pagpunta. Ang minimum wage po sa Tagbilaran, Bohol, kung saan kayo nag-duty is 338. Opo, sir. 8 hours po yan. Sa kaso po ninyo, magkano po sinusweldo nyo? 415 lang po. Pero, 12 hours. ilang araw sa isang linggo? Minsan, isa lang yung day off namin sa isang buwan, sir. Isang beses lang sa isang buwan. Opo. Pag may reliever, may day off. Kung walang reliever, Wala. straight. Oo. Kapos po kayo ng 92 pesos per day. Malaki din pera yan. Opo. Kuita times 30 po natin yan. Nasa liyan telepono, si Miss Feli Melejor, Secretary, NICO Investigation Security Agency. Ma'am Feli, magandang hapon. Hello, sir. Ma'am, lumas pa po sila ng inyong probinsya
Yes, sir. sa Tagbilaran Yes, para sir. makapunta rito upang isumbong kayo. Ma'am, pakibigay na po yung tamang pasweldo, pwede? Hindi namin alam, sir, na pumunta sila dyan, sir. Kaya gusto ko sila kausapin kung bakit nandyan sila. Hindi nga namin alam kasi nakasuspend sila ngayon, sir. Bakit po sila na-suspend? Kasi naka-accidental firing sila, sir. Tapos, may house rules kami dito, sir, na pag halimbawa naka-accidental firing sila, isususpend. Pero makabalik sila pag after suspension, sir. Sir, usap kayo. Hello ma'am, ngayong hapon. Elmer, bakit nakapunta ka dyan, Elmer? Hindi namin alam. Oo ma'am, kasi kapag magpaalam kami sa inyo, hindi naman kayo papayag eh, pagalitan pa niyo kami. Hindi naman pagalitan, Mer. Kasi, ang alam namin, Mer, nakasuspend kayo. Okay, sandali. Accidental firing. Paano nangyari accidental firing, sir? Sira kasi yung baril. Sira? Tapos, oo, Anong klaseng baril to? 9mm. Tapos, inaayos ko, tapos bilang Pumutok. So hindi mo ginamit sa, kumbaga, yung nagwala ka, lasing Hindi, ka, nag-warning shot. hindi. So pumutok yun habang inaayos mo yung baril. Walang tinamaan. wala. Tapos walang nasira ng mga gamit. Wala po. Okay, dahil doon sinuspindi ka. Ayan, ma'am. Hindi namin alam, sir, na pupunta sila dyan kasi ang alam namin. Ma'am, yung accidental firing, nangyayari po talaga yan. Lalo pat kung kulang po sa training itong mga security guard ninyo. Hindi po sila nagsaseminar. Dapat from time to time, sineseminar po sila proper handling of gun, Yes, sir. proper handling of firearms. Yes, sir. Alright, ako nga ma'am, katagal-tagal ko na pong naghahawak ng baril. From time to time, nag-aaral pa rin po ako yung proper handling of my own service firearm. Yes, sir. Okay, lalo pa pala ito sa kanila, yung binibigyan yung baril, palpak. Opo. Oh, palpak. Nagbibigay po kami kada buwan ng 20 pesos eh. Kinakaltas nila sa amin Para para, saan? sa yung maintenance sa mga armas. 20 pesos, sir. Boom! Ah, Yari yes, ka sir. kayo. lang. Teka muna. Bakit nila kailangan magbigay magkano? 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos sa isang kinsinas. So 20 isang buwan. Opo. Oh, bakit nila kailangan magbigay ng 20 pesos sa maintenance? Firearms maintenance, sir. 10 pesos. Ay hindi, kayo may-ari ng baril na yan eh. Tapos yung mga baril, kinakalawang na. Lahat sira. Sira, kinakalawang. Opo. Oh, kung hindi pa naman balasubas yung agency nyo, madam, bibigay ka ng kalawang na baril. Baka may Hindi mag-backfire yun. naman. Sandali lang. Hindi naman Baka mamaya kinakalawang. mag-backfire yun, di patay pa yung security guard. Pag dumating na yung emergency na hindi inaasahan, nakipagputukan to sa kawatan, sila pa mamamatay. 9mm nga, sir, yung kinakalawang, yung 9mm, sir. Hindi naman, sir. Ma'am, kahit na 9mm kinakalawang yan, may baril ako 9mm kinakalawang pag hindi na po nagagamit. Lalo pa ma'am kung nababasa at hindi po naalagaan. Kinakalawang po yan. Mayroon kami mga supply man doon, sir, na mga WD-40, kanang finger oil, mga kanang pangpunas, mga damit na kanang pampunas, sir. Para sila naman ang gumagamit. Dapat sila maglilinis. May oras naman sila maglinis, sir, before sir. Ma'am, ganito yan. Dapat, bawat isang security guard, inassign nyo na siya maglilinis sa mga baril na yon. Mayroon, sir, yung sa guardhouse na naka-duty, Oh. maglilinis yung tuwing gabi. Yun po yung dapat pagsabihan nyo. Pero ma'am, nalalayo tayo. Doon tayo sa kulang sa pasahod. Ibigyan nyo na po yung tamang pasahod. Sir, ganito na lang, sir. Kasi empleyado lang ako dito, sir. Hindi lang ako ang sumasagot dyan, sir, ha? Kasi sinasahuran naman sila ng tama, sir. Hindi. Kung sinasawaran silang tama, dapat ma'am, pati yung kanilang OT, binabayaran. Wala silang OT. Attorney Roy Buenafe, Assistant Regional Director, Dole Region 7. Attorney Buenafe, magandang hapon po, sir. Si Rafi, magandang hapon po. Meron po kami mga SG na lumuwas pa po sa Tagbilaran para makapunta rito. Sir, sasama namin pabalik, pakitulungan po na mabigay po lahat ng kanilang mga sahod, mga back pay. Yes po, sir. Sige po. At pakirate po itong agency na ito. Salamat po, sir, ha. No problem po, Sir Rafi. At hintayin po natin yung mga tawag niyo po. Ibigyan po natin ng pansin. Sige Salamat sir. po. Thank you po. Okay, tamo sir, bumitaw sa telepono. Corner na siya itong si Feli. Although hindi ko naman siya masisisi dahil tao lang siya tulad nyo. Hindi naman talaga siya pinaka-boss. Feli. Good Ma'am, afternoon, sir. ma'am, ganito na lang. Yes, sir. Pupunta kami dyan, sasama namin sila. Magkita-kita tayo doon sa Dole para maibigay po yung mga back pay nila, okay? Sasabihin ko lang sa boss namin, sir, ha? Ating susunod na sumbong at aksyon si SG Nicanor Rivas, SG Danny Boyok. And hihingi sila ng tulong tungkol sa mababang pasahod sa kanila and wala rin daw pong benefits, idol. Sige po, upo po tayo. Sige po. Marami pala sila, idol. Ay, ito, mga yes, sir, mga naka-uniform ito. Okay, sige. Yuko po tayo, sir. Okay. Naka-uniform sila, Yes, idol. kanina sa baba sana to, kaya lang, wala nang oras, kaya pinakit ko na sila dito. Okay. Ayan, naka-uniform sila, maganda tingnan, no? White, Kisig, idol. makisig, malinis. Oh, mauntog yung ulo, naku. Yan naman palagi tayo. Magandang hapon po sa inyo, mga sir. Maganda pa naman din, idol. Pangalan ng kanyang agency, Silencer. Ano yung Silencer sa baril? Sa baril. Oo. Sino magsasalita? Ako po, Sir Nicanor? Nicanor po, Ribas. Sir Nicanor, ano po yung problema? Inireklamo po namin, Idol, Rapi, ang aming security agency. Pinangunahan ng aming manager, Mr. Jose Matula. Okay. Dahil po sa mga benepisyo na hindi po niya binigay sa amin ng maayos, Tulad ng? tulad po ng sahod. Magkano Ang yung sahod nyo? 12 hours po namin na duty, 629. Saan po itong lugar? Sa Makati po. NCRs, parang kulang ata yan. Kasi 12 hours, yung 4 hours overtime, i-compute doon. Above minimum nga kayo, pero 4 hours naman overtime. Yes po. Actually, nakita ko ng computation ito kanina sa baba eh. Kulang ng 100 plus per day ang inyong agency. Parang 128 ata yung computation sa baba kanina. Ano pa sir? 13-month pay. 13 month, sir, ilang taon na po napako po sa 12. Nakapix. Kulang po yung binibigay niya po. Dapat po yung 13-month pay. Kung ano yung minimum, 1 month salary sa minimum wage kung kayo po ay ilalagyan sa minimum. Okay, ano pa sir? Yung holiday po namin, sir, walang bayad. Yung 31. Yung pag-ibig po namin, sir, nag-self-employed po kami. Kami po yung naghuhulog. Tapos karamihan sa amin, pag kinuha yung kinakaltas niya sa amin na 100, tuwing sahod,
Nahirapan pa po kami kumuha, nagagalit pa po siya sa amin. Hindi kasi alam ko sa pag-ibig, dapat hati yan eh. Meron yung employer participation, Yes, tapos idol. employee. Hati kayo niyan. So ang ginagawa, kayo lang pinagbabayad. Opo, sir. Wala sila shoulder part. Wala po, sir. Portion nila. Ay, balas ubas yun. Tapos wala kayo night differential. Wala po, sir. Tapos yung OT hindi sa tama. Wala rin po, idol. Tapos holiday. Wala rin po, idol. Wala. May mga illegal deduction? Kasi, Yung kasban po namin, okay. kinakaltasan din po kami. Pero makukuha niyo yan pag alis niyo. Nahirapan din po kami kumuha, sir idol. Cash ba na ibigay? Matagal po pag binigay, nagagalit pa. Eh, pera niyo yun eh, ba't sila magalit? Ayaw po namin kasi. Kaya po kami lumapit sa inyo, sir idol, para matulungan niyo po kami. Sigurado po, makukuha niyo mga pera niyo. Ito ang sagot yan. Ito yung astig pagdating sa Sosya. Subok na ito. Colonel Jaime Santos ng Sosya. Magandang hapon po, Colonel Santos. Sir, Sir, good afternoon po. Good afternoon po. Colonel Santos, ito po mga SJ, andito sa amin ngayon. Matagal na po kinakawawa nitong security agency. Alam ko, mas mabilis pa pag sa inyo kami lalapit. Opo, sir. Sige po, sir. Kasi sir, Hello, sir. Yes, sir. opo. Kasi sir, paulit-ulit na silang niloloko ng agency at matagal na silang nakikiusap sa kanilang agency. Niloloko lang sila at pinaikot-ikot lang. So sir, lalapit mo namin to sa inyo, Colonel. Opo, sir. Anytime po, sir. Anytime. At alam niyo po yung numero ng yung kagwardyahan natin sa buong Pilipinas ay halos kalahating milyon. At nandyan po at nandito po ang Sosya para tumulong sa mga ganyan sitwasyon. Ayun. Alam naman po namin, as always. Ngayon pa Apo, lamang po, sir. ako'y labis-labis po, nagpapasalamat, sumasaludo po sa inyo, Colonel. Ganyan din po ako sa inyo, sir, at sa lahat ng mga taga-pakinig at taga-pagtangkilik ng programa. Thank you, Colonel, ha. Mabuhay ka, Colonel. Salamat po, sir. Anytime po. Lingit. Tayo, Wilton, Security Agency. May krisis na nga tayo. Ginugulangan niyo pa kami. 400 lang sahod namin kada araw. Kahit 12 oras ang duty namin. Halos wala na kaming matira sa sahod namin dahil puro kaltas kayo. Paggamit namin ng bisikleta, pinapabayad niyo kami. Pinaduty niyo rin kami na walang lisensya. Mahiya naman kayo. Rape, tulungan niyo po kami. Salamat po. Sir, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Rape. Okay. Napakababa po ipasahod ninyo at 12 oras. Kaya nga po, Sir. 400. Tapos sinabi, yung barracks ay libre. Pero pinabayaran sa inyo later on. Opo, sir. Sabi nila nung pagpasok namin, may barracks tayo. Yan pala, pag nandun na kami sa barracks, sir, pagdating ng sahod, kinakaltasan na kami. Magkano po kaltas sa barracks? Bale, 1 po, sir, yung monthly. 20 pesos monthly pala, hindi per day. Yung renta sa bisikleta. Opo. Okay, I stand corrected. Okay. Ano, 15 days, sir, 200. Okay, 50 days 200. So 400 a month. Opo, 400. So 400 plus 1, 2. So 1,600 ang nakakita Opo, sa sir. inyo. Okay? Opo. At pinag-duty ka ng walang lisensya. Opo, sir. Ito masaklat dito, sir, ano? Wala sa minimum wage ang sahod ninyo dahil 537 dapat. Saan lugar ba kayo nag-duty, sir? Nandito sa ano, sir, sa Cubao, Cubao. So, sa New Maynila. below minimum wage na nga kayo, wala pang bayad talaga sa OT. Yun yung Opo. malaking problema rito. Now, Opo, sir. pinag-duty kayo sa ng walang lisensya at pinahawak ba kayo ng baril? Oo, sir, may baril po kami dito, sir. Nako, yan sir ang pinakadelikado dyan sa lahat dahil pwede kayo maaresto ng mga rumorondang pulis at hanapan ka ng lisensya ng sosya at wala kayong may pakitang lisensya galing sa sosya na kayo ay legit na mga guard. Makukulong po kayo, sir. Makukulong kayo. Kaya nga po, sir, natatakot kami, sir, kasi daming pulis magdaanan dito. Kaya hindi na lang kami magsukbit ng baril. Huwag na muna kayo magsukbit ng baril. Pag sinabi Opo, ng opo, amo sir. ninyo, ba't wala kayong baril? Eh, wala kaming lisensya eh. In the first place, dapat di ka nag-duty, Oo. sir. Diba? Eh, sila, ano, sir, pinapa-duty po nila kami. Ganito po ang pwede mangyari dito. Eh, tulungan namin kayo na para makuha nyo po. Ito yung mangyari talaga. Makuha nyo po yung lahat ng mga hindi nabigay sa inyo. And then Okay. B, kayo po ay lilipat ng ibang agency at bigyan kayo ng bisikleta. Nang sakit, hindi nyo kailangan magrenta. Hindi nyo kailangan mamasahe. Ilan ba kayo dyan? 3 kami, sir. Oh, tigis ang bisikleta kayo. Brand new ha, hindi second ha. Okay. Si Sir. Homer Magillano, admin ng Welton Security Agency. Magandang umaga po sa inyo, Sir Homer. Yes po, sir. Bakit naman po ganon? Wala sa minimum ang pasahod nila tapos 12 oras. Sila pinagtatrabaho at walang OT? Sir? Yes po, sir. Tapos walang lisensya? Sir, yung license po nila, sir, na nung nagpapasok po yung sa dating recruitment po namin, sir. Oh, hindi mo sila pagdudutiin kung wala silang lisensya dahil pwede sila ma-arresto at makulong. Apo, sir. Tapos, sir, wala na nga po sa ayos yung pasweldo nila. Kakaltasan nyo pa po ng 1,200 para sa barracks. Ang kapal ng mga mukha nyo, sir. Hindi nga, sir. Yes, sir. Alam nyo, sir, yung mga mukha nyo, kukuha ko ng samurai, tatagayin ko ng samurai, mababali po yung samurai sa sobrang kapal ng mukha nyo. Hindi nga, sir. Siguro, sir, kahit na yung bala ng Armalite, ginaril yung mukha nyo, tatalbog lang, sir. Bulletproof yung mukha nyo sa sobrang kapal. Yan, sir. Palagay mo, sir. Tapos, may ganap pa kayong singilin sila ng 400 pesos a month. Renta sa bisikleta, sana binigay nyo na lang yun, sir. O nagbibigay ka ng service sa kanila. Bumili ka ng bisikleta para pagkakitaan sila. Ang kapal. Ito siguro, sir, ngayon na. Ito pangatlo, kuha ka ng kanyon, kakanyonin yung mukha nyo, yung kanyon, malulusaw. Sa sobrang kapal talaga ng mukha nyo, sir. Hindi nga, sir. Di ba? Kinakawawa niyo po ito mga guard nyo. Sir, ito po yung mangyari, sir. Kaysa makulong kayo, sir, at kaysa mapasala kayo. So yung difference po na hindi po naibigay sa kanila na 537 plus yung OT, ibibigay niyo po. Tama ba ako, sir? Yes, po. Yes, po, sir. Oo, tama talaga. At saka ibabalik niyo po, sir, yung binibigay nilang 1-2 monthly para sa barracks. Sige, sir. Very good. At saka, sir, yung renta sa bisikleta, pakibalik din. Sir, sige po. Sabi ko po, sir, sa boss ko po. Dapat, sir. At yan, sir, gagawin natin sa sosya para wala kayong lusot. Dahil kapag hindi, sir, walang lisensya, pinag-duty, equals kalaboso. No, sir? Sige, sir. Okay, sir? Sir Jimar. Yes, sir.
Oh, anong reaksyon mo? Bukas, solve na yung problema mo. Sasama namin kayo sa sosya. Okay po, sir. At saka makukuha namin yung binabayad namin palisensya, sir. 6,000. I-refund yun. I-refund yung 6,000. Opo. Tapos yung mga kaltas, refund. Tapos ibibigay pa yung mga kulang na 537 versus 400 plus yung 12, okay? Opo, sir. Okay na sa'yo yan. Okay po, sir. Hindi pa ako tapos. Eh, yung bisikleta, ibibigay ko sa inyo. Tig isang bisikleta. Oh, Maraming salamat po, sir. ano gusto mo? Mountain bike? Okay ba sa'yo? Kahit ano na lang, sir. Tatanggapin ko po. Galing sa inyong tulong. Hindi, bibigyan kita ng bisikleta, kayong tatlo, para sa susunod, kung sakaling lilipat kayo, meron na kayong ride papuntang work. Paano yan, sir? Baka pupuntahan kami dito sa barak, sir. Kami ang pupunta dyan. Pag pumunta kami dyan, mag-ready kayo. Kami ang bahala sa inyo. And then, sasama namin kayo sa sosya. Oy, ano, kapal mo kay? Sorry. Mr. Agency, sir. Boss. Yes, sir. Wag niyo po silang pagalitan. Dahil pag pinagalitan niyo, sir, parang pinagalitan niyo rin ako. Wala po, sir. Bali, ano ko po, sir, ano ko po, pakonsulta sa boss ko po. Bali, empleyado na din po kami dito. Opo, yun nga. Sir, baka pwede, sir, in behalf of your boss, mag-sorry ka muna dito sa mga guard niyo, sir. Sige, sir. Sige po, sir, kakasapin ko po. Sige, kausapin niyo ngayon, sir. Mag-sorry kayo, sir. Para naman mabawasan yung sama nila ng loob, sir. Sige, sir. Sige, sir, pasensya po kasi sumusunod na din naman po ako sa kung ano po yung ano ng boss ko. Tapos, i-settle po natin yung sir lahat ng problema na po. Okay. Sige. Salamat po, Sir Homera. Alam ko walang kasalanan dito, sir, dahil ikaw ay tawan rin lang. Pakiparating na lang po sa amo niyo, sir, ha? Sige po, sir, sige po. Magandang umaga po, sir. Yes po. Sir Jimal, okay na po yung problema nyo. Ngayong araw po, sir, may darating dyan ng staff ng RTIA at sasamahan kayo sa sosya, okay? At may bisikleta na kayo. Okay po, sir. Ingat po kayo, sir. Tapos may pera pa kayo dahil Thank you, sir. mababawi niyo Thank you. yung Maraming salamat po, sir. Opo. Magandang umaga, sir. Rapi Tulfo, lalo-lalo na sa mga staff mo. Kami po ang mga security guards sa Sarsaleo Security Agency. Naka-assign po kami dito sa Deca Home sa Cebu City. Dito po kami para magsumbong sa inyo sa mga reklamo namin tungkol sa mga pamamaraan sa aming agency, sa malaking kakulangan nila sa mga security guard nila. Sir Rapi Tulfo, unang-unang reklamo namin sa agency namin ay yung mga beneficiary namin na kinakaltasan nila kami at tapos wala namang remittance na nangyari. At pangalawa, yung ano namin, 13-month pay, wala silang binigay na 13-month pay sa aming lahat. At pangatlo, yung overtime namin. Bali nagjo-duty kami, bali 12 hours at tapos ang binayad namin is pang 8 hours lang. At sinabi pa nila na yung 12 hours namin na rate namin 14,500 per month is kasali na yun yung 30-month pay namin. Wala naman nga wala na nga sila sa standard rate, kaya sinalihan pa nilang 13 month. Pang-apat, yung lagi nila kami kinakaltasan din ng death aid bilang limos daw, sabi nila, tuwing nagsasahod kami. Tapos wala naman kami kalam-alam kung sino nga mamatay sa kasamahan namin. Ito. Yung 31 sa isang buwan din, yung 31 days, wala kaming bayad noon. Wala kaming bayad sa 31 days namin. Bale, ang explanation nila namin is by month daw. Fix na daw. Fix na may sabi na fix na yung monthly namin sa rate namin nga 14,500. At saka yung night differential namin, Sir Rafi, walang kaming natanggap na night differential. Mga kinukuha nila yung cash ban. Saka yung pa rin, yung mga baril na pag masisira sa post namin, kinakaltasan nila kami agad kasi pangpaayos daw sa baril. Dapat ba dahil kami magpaayos sa baril nila? Dapat sila covered na nila yun sa agency. Nagpapasalamat sa inyo na sana po ang mga reklamo namin ay makakarating sa inyo, si Rapi Tulfo, para po matugunan yung mga kakulangan nila sa agency namin dito. Kasi alam namin na ikaw lang po ang aming matatakbuhan at alam namin na ikaw lang po makakatulong sa aming mga problema dito. Magandang umaga, Sir Rapi Tulfo, lalo-lalo na sa mga staff mo. Kami po ang mga security guards sa Sarsaleo Security Agency. Naka-assign po kami dito sa Deca Home sa Cebu City. Dito po kami para magsumbong sa inyo sa mga reklamo namin tungkol sa mga pamamaraan sa aming agency,
sa malaking kakulangan nila sa mga security guard nila. Sir Rapi Tulfo, unang-unang reklamo namin sa agency namin ay yung mga beneficiary namin na kinakaltasan nila kami at tapos wala namang remittance na nangyari. At pangalawa, yung namin, 13-month fee, wala silang binigay na 13-month fee sa aming lahat. At pangatlo, yung overtime namin. Bali nagjo-duty kami, bali 12 hours. At tapos ang binayad namin is pang 8 hours lang. At sinabi pa nila na yung 12 hours namin, na rate namin 14,500 per month is kasali na yun yung 30-month pay namin. Wala naman nga wala na nga sila sa standard rate, kaya sinalihan pa nilang 13 month. Pang-apat, yung lagi nila kami kinakaltasan din ng DepEd bilang limos daw, sabi nila, tuwing nagsasahod kami. Tapos wala naman kaming kaalaman kung sino na mamatay sa kasamahan namin. Yung 31 sa isang buwan din, yung 31 days, wala kaming bayad noon. Wala kaming bayad sa 31 days namin. Bale, ang explanation nila namin is by month daw. Fix na daw. Fix na may sabi na fix na yung monthly namin sa rate namin nga 14,500. At saka yung night differential namin, Sir Rafi, walang kaming natanggap na night differential. Kinukuha nila yung cash ban. Tsaka yung pa rin, yung mga baril na pag masisira sa post namin, kinakaltasan nila kami agad kasi pangpaayos daw sa baril. Dapat ba dahil kami magpaayos sa baril nila? Dapat sila covered na nila yun sa agency. Nagpapasalamat sa inyo na sana po ang mga reklamo namin ay makakarating sa inyo, Sir Rapi Tulfo, para po matugunan yung mga kakulangan nila sa agency namin dito. Kasi alam namin na ikaw lang po ang aming matatakbuhan at alam namin na ikaw lang po makakatulong sa aming mga problema dito.